Hindi ako. Kakatapos lang umupo. Sa sasakyan papuntang universidad, di ba? Kahit na magkaroon ng aksidente. Hindi naman siguro. Ganito kalala ang mangyayari. Lin-Sixia. Sasabihin ko sa'yo, kumakain tayo ng lihim. Dapat handa kang magtago ng lihim na pagkain. Ni nakakatakot mo pa ang tatay ko. Lin. Hindi ba ito? Yung pangalan ng masama sa rebirth na nobela kagabi. Yung masamang babae na kontrabida. Ako, ay naglakbay. Parang natatakot ang ating anak na babae. Sa dami ng pagkain. Bakit hindi mo ito isinusubo? Iwanan mo ako ng kaunti. Dito. Sabi sa libro, ang pamilya ng kontrabida. Sobrang sakim. Tamad at tamad kumain. Tinuturing na pinakamagaling sa lahat. Sa huli, nireclaim ng pangunahing babaeng reborn. Malungkot ang kahihinatnan. Hindi ko akalain na magiging bahagi ako ng kwento. Ang anak na babae ng perpektong mag-asawa na ito. Sa huli, namatay ng trahedya ang pamilya sa kalye. Hindi. Siguradong panaginip lang ito. Tito at tita. Ay naku, magulang. Hindi tayo dapat ganito kadekadente. Kailangan mong magbago. Kailangan mong umunlad. Kailangan mong dalhin ang buong pamilya natin. Palabas ng sitwasyon. Anak, ano bang sinasabi mo dito? Ang ganda ng buhay natin ngayon. May pagkain at inumin. Tandaan mo ha. Mahirap ito sa simula. Hindi tiyak na magiging matamis sa huli. Pero kung matamis ito sa simula, siguradong magiging matamis. Anong klaseng kalokohan ito? Bakit parang ang ganda pakinggan? Pe. Mukhang hindi alam ng mga magulang ko. Ang tamis ng bahay namin. Natira na lang ang huling ilang araw. Alam ko na nandito kayo. Tapos na. Nandito na ang bida. Tara na. Gatas. Nakita mo ba? Tiyo nagkunwaring may sakit at umuwi ng maaga. Para maitago sa lahat. Nangungulekta ng pagkain sa kusina. Hindi rin basta-basta ang babaeng bida. Malakas ang loob niya. Huwag mong gawing biktima ang kapatid ko. Bitawan mo. Naniniwala ka bang kaya kitang saktan? Dong. Hindi naman ginugulo ng taglamig ang kapatid mo. Sinasabi lang namin ito para sa kasiyahan. Anong kasiyahan? Nakikita ko ang lahat ng malinaw. Pag-uwi ni Lindongsi sa bahay, agad niyang tinutukan ang anak ko. Paano kung matakot siya nito? Ganito talaga. Lindongsi, ako ang iyong ikalawang tiyo. Araw-araw akong nagtatrabaho ng gusto. Ayos lang bang kumain ako ng kaunti? Hindi mo ako kayang kontrolin. Ang saya pala maging ganito. May ganitong kakampi, hindi na ako mag-aalala. Hindi ba pwedeng baguhin ang wakas? Dahil sa taglamig, humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Kapatid ng kapatid niya. Hindi maganda ang Pasko namin dito. Ngayong hapon, lahat ng gawa ko ay ako ang nagbabalot. Para magpatawad sa inyo. Inay, yung pamilya ni Lin-Sixi, mga walang hiya. Lahat alam na inaalagaan siya. Ikaw rin ang nanay ko. May sinabi ka na bang kahit isang salita para sa akin? Alam lang na magtrabaho araw-araw. Anong silbi ng magtrabaho? Pinsan. Dahil hindi ako maganda ang pakiramdam. Kaya dinala ako ng tatay sa kusina para kumuha ng makakain. Sisi ko ito, na nagkamali ng akala ang pinsan. Anak kong babae. 10 taon ka pa lang, kawawa ka na. Pinapalayas ka lang sa bahay. Ang ating kapalaran. Bakit ang hirap-hirap naman? Lindongsi. Sa tingin ko, hindi ka talaga magpapatalo ng 3 araw. Magpapasabog ka ng bubong. Basta, kapag umuulan, sisisihin ko ang anak ko. Walang magawa, wala rin naman akong magagawa. Ngayon, ako. Sa winter solstice, mas mabuting huwag na lang magdagdag pa ng problema. Maging ina ka, pakiusap. Mag-sorry ka na lang sa ate mo, ha? Bakit naman ako ang mag-sorry? Sila ay isang pamilya ng mga vampira. Ikaw at si dad ay abala sa pagtatrabaho. Sila naman ay nag-enjoy sa bahay. Hindi ito patas. Gusto kong maghiwalay. Hanggang kailan ba ito? Kung magpapatuloy ka, aalis na ako. Gatas. Ano bang mali sa sinabi ko? Sino ba sa bahay ang hindi nakakaalam? Paborito mo ang pamilya ni Tio. Gusto mo lang na magtrabaho ang mga magulang ko. Nang mas marami, di ba? Itong bahay. Ako. Ay naku. Lindongsi, anong ginagawa mo? Halos mabasag mo na ang aking steam bon. Marami, tatay. Sobrang galit na sa atin ang bida. Iniisip mo pa ang steam bon. Kahit bumagsak ang langit, hindi ko papayagang magutom ang asawa ko. Hawakan mo ito. Ay, may anak na babae pa. Hahatiin ko sa'yo ang kalahati. Panalo ka. Swerteng may asawa ka.
Lahat ay nagulo na. Kailan pa sa bahay? May isang babae na ang nagpapasya. Nagsusuntok pa ng pinggan at mangkok. Sino ang nagturo sa kanya? Ako. Inay. Para siyang baliw na nawawala ang pag-iisip na makontrol. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Ihahatid ko siya pabalik sa bahay. Kailangan nating pag-usapan siya ng maayos. Nanay, huwag po kayong magalit. Siksik kasi. May sakit na talaga. Ngayon, natakot pa siya. Kung sakaling may matirang epekto, ano ang gagawin natin? Nanay, umalis na sila. Huwag na tayong magpanggap. Sige na. Sandali lang. Mag-steam ako ng itlog para sa kanya, pampalakas. Salamat, Mama. Talagang magaling ang isip ng napakagandang ina. Aking magandang anak na babae. Ang galing mo talagang umarte. Talagang nakaka-proud. Ang husay. Narito na. Steamed egg custard. Kain na agad. Link 60. Alam mo ba, ano ang aming pamilya na aral? Hindi kailanman tatanggap ng hirap. Walang swerte. Kahit anong mangyari, tatanggapin namin. Mali. Isang pamilya. Huwag kailanman mag-isa sa pagkain. Halika. Hatiin natin. Ibigay kay Dad ang isang piraso. Kahit na ang reborn na bida, gusto nang talunin ang pamilya natin. Nagtatalo pa ang mga magulang ko sa itlog na manok. Naiinis ako. Nanay, gusto mo bang maghiwalay? Ayaw ko. Kapag naghiwalay, kailangan araw-araw magluto at maghugas ng pinggan. Ayoko niyan. Buti na lang matalino ang anak natin. Alam mo, magpanggap na may sakit. Para makapagpahinga tayo ng 2 araw. Ang masayang araw na ito. Palaging sobrang ikli. May magandang paraan ako. Hindi na kailangang magtrabaho sa bukid. Anong magandang ideya? Mas maganda siguro kung magkaroon pa tayo ng isang kapatid na lalaki o babae. Para kay Sixi. Kung magbubuntis ako, hindi na kailangang magtrabaho sa bukid. At araw-araw kakain ng itlog. Kaya nga sinasabi ko, mas matalino pa rin ang asawa ko. Ganito, kung magkakaroon tayo ng anak na lalaki, papangalanan natin siyang Linbei. Kung magkakaroon naman tayo ng anak na babae, papangalanan natin siyang Linbei. Ang talino mo talaga. Tatay, pakiramdam ko, hindi maganda ang pakiramdam ng kuya. Tingnan niyo agad. Anak, anong sinasabi mo? Paano naman ako? Ay naku. Dati hindi naman ako masakit. Pero pag sinabi niya, masakit na ako. Bakit ganito kalala? Nabalaho ka ba sa isang bagay na hindi mo dapat kainin? Kuya, dahan-dahan ka lang. Mag-ingat ka, baka matumba ka at magmukhang tanga. Link 60. Ikaw, masamang bibig. Pinaplano mong saktan ako, kuya. Sadyang nangyari. Hindi ba? Mabangis na bibig. Iyan ang aking gintong daliri. Mukhang walang silbi. Kaya ba nitong tiisin ang paghihiganti ng pangunahing tauhan? Tatay, bigyan mo ako ng isang. Kumain ka ng kaunti lang. Kumain ka. Kumain ka. Link 60. Noong nakaraang buhay, ang nanay mo para sa pera ng dote, ay ipinakilala ako sa matandang lalaki na may masamang kapalaran. Napilitan akong umalis sa bahay. At sa huli ay namatay ako sa lamig. Hindi ko akalain. Binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na muling mabuhay. Sa buhay na ito, tiyak na ipaparanas ko sa inyong pamilya ang isang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Kung hindi, paano ko maipapakita ang utang na loob ko sa pagkakataong ito mula sa Diyos? Sino? Sino? Lin Dongzi. Hindi ko pa nababayaran ang utang ko sa araw. Bakit ka pa nandito? Anong narinig mo? Lahat. Lin Dongzi, ako bahala ka. Kung ikaw ay insekto o baboy, huwag mo nang manakit sa kapatid ko. Talagang papaluin kita. Insekto o baboy, ano ba? Ang hangal mo. Hindi magtatagal ang pamilya niyo sa masaya. Pagdating ng panahon, nakikita kong hindi ka pa rin nakangiti. Ay naku, ako. Ikaw pa ang tanga. Sabi ng ate ko, ako ang pinakamatalino. Grabe, maaga pa lang nagising na sila.
Anak, Yung, pupunta kami ng nanay mo para maglakad-lakad lang. Magpahinga kayong dalawa sa bahay. Kung sana ay ginamit ng mga magulang. Ang lakas na ito sa lupa. Matagal na tayong nakakain ng puting kanin. Uy, kuya, huwag ka nang matulog. Bumangon ka na. Sumama ka sa akin sa bukirin ngayon para mangolekta ng mga uhay. Kung hindi ka sasama sa akin, tiyak na mangyayari ito ngayon. Kapatid na babae. Kapatid na babae. Ang dila mo ay masyadong maswerteng. Sasama ako sa iyo. Lola, dadalhin ko ang basket. Lola, ang ganda ng damit na ito. Ang kulay ay napakamasigla. Bakit hindi mo ito isuot? Ito ay mga damit ng Lola. Noong siya'y bata pa. Ngayon ay matanda na ang Lola. Hindi na ito bagay sa kanya. Pagkatapos ng anihan sa Taglagas, ang Lola ay ayusin ang mga damit na ito. Para sa mga nakababatang henerasyon, upang magsuot ng mga damit. Hindi naman tumatanda ang Lola. Talagang ang Lola ay isang magandang bulaklak sa nayon. Hindi kayang talunin ng katabing si Lola Kai. Sobrang tamis ng iyong salita. Dito, kunin mo. Kakain tayo kasama si Kuya sa daan. Salamat, Lola. Anong nakatago sa basket mo? Kapatid na babae, nabulag ka ba? Kailangan kong magmadaling mangolekta ng palay sa bukirin. Huwag mo akong pigilan. Anong pinapakita mo? Nakita ko na lahat. Tama ba na si nanay? Nagtatago na naman siya ng mga bagay para sa iyo. Wala namang ganun. Nanay, huwag kang mag-alala. Hindi ka ibebenta ni Sixi. Bakit ganyan ka kabayas? Lahat ng masarap, ibinibigay mo sa kanya, ayos ng iyon. Pero pinapagawa mo kay Lin Sixi. Ang mga madaling trabaho. Samantalang ako, kailangan kong mag-ani ng damo para sa baboy. Hindi ito patas. Ang boss at ang asawa mo. Pumasok ka na. Nanay. Ek, bakit ka nagtatanong sa nakatatanda? Ganito ba ang itinuro ninyo sa amin? Sino man ang nagpapasaya sa akin, siya ang paborito ko. Ikaw, isang nakababata. Baka umakyat siya sa, dumating na ang aking nakatatanda. Dahil sa winter solstice. Humihingi ako ng tawad sa iyong lola. Hindi ako. Paborito ng lola ko. Hindi ako sang-ayon. Kung hindi niya ako kayang alagaan. Ayos lang na maghiwalay kami. Ano nang sinasabi mo? Ulitin mo nga. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ka nag-sorry. Huwag manakit, huwag manakit. Bilisan mo. Humingi ka ng tawad kay nanay. Narinig mo ba? Yuzuki na. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka ganyan? Para kang nalilito. Mama, pakiusap. Huwag ka nang makulit. Anong sinasabi mong makulit ako? Link Sixi, yung pamilya niyan tamad lahat. Alam niyo na kailangan siyang protektahan. Alam niyo lang, natulungan ang iba na apiin ako. Link Sixi, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Link Sixi, sinasabi mo pang wala kang itinagong bagay. Pinapahirapan mo ang kapatid ko. Ngayon, kailangan mong malaman kung gaano ako kagaling. Lola, umalis na tayo. Paalam. Hindi kita pababayaan. Hindi kita palalampasin. Talagang ginawa mo yan. Kung ganun, si Lindong Si hindi magpapatalo sa iyo at magpapasaya sa iyo ng ulo. Sino ang nagpasabog sa gabi-kagabi? Sa pintuan namin. Sinasabi na bobo ako. Talagang nakahinga ako ng maluwag. Kuya, anong sinabi niya? Rebirth. Walang magandang araw na dumaan. Kung sasabihin nila na siraan tayo. Kapatid, hindi naman siya nagsisinungaling. Ngayon, parang may itim sa mata niya. Nakatingin sa atin. Kailangan muna nating ilihis ang atensyon niya. Para magawa natin ang mga bagay na para sa atin. Pagkakahati-hati ng pamilya. Siguradong hindi papayag ang mga magulang ko. At saka, huwag mong sabihin sa lola mo. Masasama ang loob niya. Alam ko, sa bagay na ito, kailangan may tamang tao na magsusulong nito. O nga pala, bunso. Hindi ba't pupunta tayo sa bukirin para mangolekta ng mga uhay? Bakit nandito tayo sa bundok? Kuya, naisip ko ito buong gabi kahapon. Baka talagang may malas ako. Tanggalin mo na ang baka. Dahil totoo ang mga masamang salita. Baka makatulong pa ang magandang salita na maging totoo. Sa ganitong paraan, hindi na tayo mag-aalala na walang karne. Kuya, tingnan mo yung mga dahon. May mga bagong kagat pa. Malamang maraming hayop sa paligid. Saktong subukan natin. Baka swerte tayo sa swerte ko. Gusto kong kumain ng karne. Manok, vibe, isda, kahit gaano karami kakainin ko. Hindi naman totoo na may nahuli. Nahulog sa bitag, di ba? Kuya, huwag kang tumakbo ng masyado mabilis. Huwag kang mahulog sa bitag. Ay naku. Ek, talaga namang malas ang bibig mo. Lahat ng masama, totoo. Nakuha na ang kapangyarihan, di ba? Kuya, may dumi ng tupa. Tiyak na may kawan ng tupa dito malapit. Susundan natin ang mga yapak. Kuya,
May tupa. Kuya, siguraduhin mong mahuli niya. Huwag mong hayaang tumakbo siya. Kuya, ngayon talagang makakakain tayo ng karne ng tupa. Kuya, dalhin mo ang tupa sa dulo ng baryo para hanapin sina mama at papa. Babalik ako sa bahay para ipagawa kay Lola ang mantika. Alaynan. Tara. Tara. Huwag mo nang balatan ang mais. Ngayong gabi, kakain tayo ng karne ng tupa. Tingnan mo, pagod na pagod ka. Tingnan mo ang pawis mo. Saan galing ang karne ng tupa? Sikreto. Hintayin natin ang mga magulang. Kakain tayo ng karne ng sabay-sabay. Gatas. Sa usual, niloloko niyang binibigay sa kanya ng ilang pirasong peach cake. Kung ilang itlog, okay na rin. Ngayon, pati karne. Nakatago pa para sa kanila. Gatas. Sobrang naman ang pabor mo sa isa. Tingnan mo nga. Hindi ba't dumating na ang tamang tao? Anong sinasabi mo? Kailan? Nakikita ko ng malinaw. Anong sinasabi? Hintayin si Tito na bumalik para sabay-sabay tayong kumain ng karne. Mukhang gusto niyo lang kumain ng mag-isa. Pinsan, naligaw ka yata ng pandinig. Hindi kailanman sinabi ni Lola yun. Anong pinapanggap mo? Kanina tanghali. Nakita kong malinaw. Kinuha mo mula sa pangunahing bahay ang kalahating piraso ng peach cake. Ngayon gusto mo pang tumakip sa mga tao at kumain ng karne dito. Gatas. Sobrang bias naman ang puso mo. Sa isip mo ba? Ay si Tio lang. Ang tanging anak. Ikaw, gulo-gulo ka. Sinasadya mo bang makipag-away sa akin? Di ba? Ang mga magulang ko ay mga tapat at masipag na tao. Bakit kailangang alagaan? Ang pamilya ni Kyo Segundo ng mga vampire. Itong pamilya, kailangan hatiin. Tunay nga siya ang pangunahing babae. Ang lakas ng pagsasalita niya, ang taas ng dating. Gusto ko ng palakpakan. Sayang lang, ako ang kontrabida. Lola, bakit ganon ang sabi ni Tia? Tama ba? Ayaw nilang makamit natin ang magandang buhay. Panginoon, dumating ka ng tama. Ang anak mong babae. Paulit-ulit na nag-aaway tungkol sa paghihiwalay ng pamilya. Ano ang iniisip mo? Inay, hindi kami maghihiwalay. Itong batang ito, kamakailan lang ay nagkakaroon ng histerya. Huwag mo siyang pagtuunan ng pansin. Pumasok ka sa loob. Pumasok ka na. Sige na. Mama, hindi mo pa ba nakikita? Wala talagang pakialam si Lola. Sa atin bilang pamilya, ang nasa isip niya ay si Tito. Kung ganon nga, hindi ko na rin gustong kilalanin itong Lola na ito. Batang kuneho. Ikaw, muling mong gustong manakit ako. Papa, kapag naghiwa-hiwalay tayo, doon lang tayo magkakaroon ng magagandang araw. Kapag maayos na ang katawan ni Mama, sino ang makaalam? Baka makakuha pa ako ng kapatid na lalaki. Ikaw talaga ang nagiging dahilan para magulo ang pamilyang ito. Para lang makaramdam ka ng ginhawa. Ngayon, ang pamilyang ito. Kahit anong mangyari, kailangan ng maghiwalay. Kung hindi ka sang-ayon, ngayon, susunugin ko ang bahay na ito. Lahat ng apoy ay susunugin. Lin Dongxi. Lin Dongxi, huwag kang magalit. Kung mawala ang bahay na ito, maubusan ka rin ng pagkain. Hindi ako katulad ninyo. May paraan ako. Ikaw, sinasabi mong ikaw, bata. Anong ginagawa mo? Lumalaki na ang bata. Nagmamadali ng humiwalay. Ano bang iniisip ninyong mag-asawa? Nanay, itong batang ito, si Dongxi. Kahit minsan ay medyo padalos-dalos siya. Pero sa tingin ko, may punto siya. Sang-ayon ako sa paghati ng lupa. Inay, para sa pamilya natin. Ikaw ang nag-alaga nito buong buhay mo. Ngayon na matanda ka na, dapat ka nang magpakasaya. Sa bahay na ito, pwede ring hatiin. Ngayon, sa pangalawang bahay, nandyan siksiksi. Siksiksi. Sabihin mo ang totoo. Gusto mo bang hatiin ang pamilya? Siyempre, ayaw nilang hatiin ang pamilya. Tamad ang pamilya ni Tia. Kung wala ng tulong ni Lola, mapapabayaan silang mamatay sa gutom. Hindi tulad ng mga magulang ko. Masipag silang nagtatrabaho sa bahay, parang kabayo. Hindi tayo makakakuha ng mabuti. Kailangan lang nating maghiwalay. Saka lang tayo magkakaroon ng magandang buhay. Sa ating pamilya, paano ka nakagawa ng ganyang kaguluhan? Naku, ang aking mukha. Nawala na ang aking dangay. Lola, huwag kang magalit. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang lola ni Siksi. Dahil dito, kung sa tingin ninyo ay hindi patas ang aking pamamahala, simula ngayon, mamumuhay na tayo ng hiwalay. Sa susunod, hindi ko na kayo aalagaan pa. Nananatili pa rin kayong gutom. Sa inyo na ang bahala. Nawasak ang puso ko. Nawasak na ang pamilya. Mula ngayon,
Kanya-kanyang kain sa kaninang plato. Paghiwalay ng pamilya. Matagumpay ang unang hakbang sa paghihiwalay. Si Lola Lin ay laging matapang. Nang siya ay nagsalita, talagang maghihiwalay ang pamilya Lin. Lin Sixi. Kung wala ang tulong ng magulang ko, ang buhay niyo, mas lalo pang magiging mahirap. Huwag mong masyadong iisipin ang sarili mong parang gulay. Akala mo ba ayaw ko nang maghiwalay? Anong kalokohan yan? Yung mga magulang mong tamad at mahilig sa pagkain. Maubos din ang lahat ng yaman nila. Hindi mo na kailangang mag-alala sa buhay namin. Walang pakialam sa'yo yan. Kapag nagmura ka ulit tungkol sa mga magulang ko, sasabunutan kita. Nay, huwag kang malungkot. Kahit na magkahiwalay tayo, ayaw din ni Sixi na makahiwalay sa iyo. Magsasama na tayo mula ngayon. Siyempre, papayag ang mga magulang ko. Noong bata pa ang tatay mo. Palagi niyang sinasabi sa akin ang mga salitang ito. Kahit na pangalawa ako, hindi niya ako tinanggihan. Lola, gusto lang niyang kunin mula sa iyo ang mga pagkain para makabawi sa sarili niyang pamilya. Napakamatalinong bata nito. Nay, huwag kang magpapaloko sa kanya. Walang tulong mula sa lola. Pamilya ng ikalawang tiyo, hindi man lang sila makakain ng mantika. Sa tingin ko, hindi na sila tatagal ng ilang araw. Baka kailangan na nilang mamalimos sa kalye. Yung sinabi niya, ikaw ba ang nagturo? Nanay, palagi na lang siyang nagbabalasubas kamakailan. Huwag ka makipag-away sa kanya. Sa buong pamilya ng Dongsi, huwag. Inay, pwede bang huwag ka palagi? Palayo sa amin. Ako at ikaw ay isang pamilya. Tungkol naman sa mabuting tito ko. Sa buhay niya, sobrang sarap ng isang kagat ng karne. Sino ang nagsabi niyan? Ngayong gabi, magdiriwang tayo ng paghihiwalay. Kakain tayo ng buong tupa. Pagdating ng oras, ang amoy ay kakalat. Huwag kayong maglalaway. Sixi ah. Bata ka pa. Hindi mo alam kung gaano kamahal ang karne na iyon. Hindi ito Pasko. Hindi pa rin kayo nakakain. Kahit na gusto mong ipagyabang kay Kuya Segundo. Hindi naman kailangang lokohin kami, di ba? Totoo ba talaga? Malalaman niyo mamaya. Kung hindi naghiwalay, sama-sama pa tayong makakain ng karne ng tupa. Sayang. Kayo nga, kahit sabaw ng tupa, hindi makain. Talagang walang swerte. Talagang matigas ang ulo ng batang ito. Ang mga magulang niya ay kilalang tamad sa nayon. Paano naman nila siya mabibigyan ng karne ng tupa? Tatay mo, nasa silangan ng ngayon naglalaro ng kuliglig. Hanggang hindi pa madilim, hindi siya pwedeng umuwi. Hindi ba't maghihintay pa tayo dito? Tama. Nga. Kayo. Nanay. Tingnan mo ang panganay. Ano ang dinala ko para sa'yo? Nandito na kami. Ay, ang dami naman dito. Ay, naku. Nanay. Kuya. Bakit kayo nakatulala dyan? Mag-init kayo ng mantika. Kakain tayo ng karne ng tupa mamaya. Ang saya, ate. May buto ng tupa tayong kakainin mamaya. Pupunta ako magtipo ng kahoy at magpakulo ng tubig. Maghintay kayo. Nakita niyo ba? Itong karne ng tupa ay siya lang ang nagdala pa uwi. Sayang. Wala kayong pagkakataong matikman ito. Sa wakas, hindi tayo magkapamilya. Tatay. Nanay. Pinasisikip ng pinsan ko ang lola na maghiwalay ng bahay. Sang-ayon ako para sa pamilya natin. Ano? Maghiwalay ng bahay. Lalabas ako para tumingin ng kuliglig. Bakit kailangan maghiwalay? Paano na ang pagluluto at paghugas ng pinggan? Hindi ba't ako na lang ang gagawa nito mag-isa? Ay naku, nanay. Sa susunod, tutulungan ka ni Sixi. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Kailangan talaga ay nasa isang panig ka sa akin. Huwag nating hayaang maging katatawanan tayo sa mga pinsan. CJ, naririnig ko ang sabi ng anak kong babae. Maghihiwalay na tayo, maghihiwalay na. Sino nang matatakot? Inay, sa hinaharap, sundan mo na lang ang panganay mong anak. Ayaw ka ng pagtawanan ng iba. Hindi ako nagrereklamo. Ikaw, bunso, hindi ko iyon ibig sabihin. Bakit hindi na lang tayo magkasama tulad ng dati? Parang dati pa rin. Tio, ang mga magulang ko ay mga masipag at tapat na tao. Kahit na maghiwalay na tayo, maaari pa rin tayong mabuhay ng maayos. Ayaw mong maghiwalay dahil lang sa takot na hindi kayang alagaan ang mga anak. Gusto mong umasa sa mga magulang ko para tumulong sa bahay ninyo. Anak ka, paano ka makipag-usap sa mga nakatatanda? Kuya sa babae, matalino ang tatay ko. Gwapo pa, marunong pa manghuli. Kahit maghiwalay pa kami, hindi pa rin kami magugutom ng nanay ko at ako. Tatay, tama ba ako? Sixi, ikaw ang sinasabi mo, di ba? Siyempre, ikaw nga. Tatay, ikaw ang haligi ng tahanan namin. Naniniwala rin si nanay sa'yo. Ang lalaking pinili ko, si Li Changxi. Tiyak na walang mali. Siyempre, sa hinaharap, ako, si Lin. Tinitiyak kong makakamit ng aking asawa. At anak na babae ang magandang buhay. Nanay, gumawa ka ng karne ng tupa. Hindi ko alam gawin.
Maya, gagawin ko na mamaya. Araw ng taglamig. Ano bang nangyayari dito? Dapat sana'y masaya ang pamilya. Nagsasalo-salo tayo sa pagkain. Ngayon, ganito na. Hindi ko alam kung paano na tayo mabubuhay. Maya, lahat ito para sa ikabubuti ng pamilya natin. Paano mo ako masisisi? Lahat ng karne na nasa bibig ko ay nawala na. Ganito ang benepisyo ng paghihiwalay ng pamilya. Tio, yung tupa ay talaga namang nakuha bago pa man ang paghihiwalay ng pamilya. Hindi pwedeng isa lang ang magmay-ari nito, Tio. Ay, ang babaeng ito ba ay walang hiya pa rin? Akala niya ang sinasabi niyang patas ay tungkol lang sa pagkuha ng maganda sa sarili nilang bahay. Habang hindi iniintindi ang buhay ng iba. Ate sa asawa. Tao pa rin ba kayo na walang hiya? At tapat pa kayo? Yung walang ginawa kundi manghutot ng walang puhunan. Sinasaluduhan ko kayo. Lahat ng tao sa mundo ay may utang na loob sa inyo. Hindi. Kapatid. Biro lang yon. Huwag mong seryosohin. Kung gusto mong hindi seryosohin ang iba, dapat ay itago mo na lang sa sarili mo yan. Ano ba? Muli na naman parang nag-aartista. Kuya, sasabihin ko sa'yo, yung anak mo, nakakainis talaga. Dalhin mo na siya pabalik. Disiplinahin mo ng mabuti. Huwag kang manakit dyan. Mama, para sa inyo ako. Nakiusap na makuha ang karne ng tupa. Pwede ba kayong maging katulad ng mga magulang ng iba at magsalita para sa akin? Kapatid na babae, kapag nahuli ng tatay ko ang tupa, umalis na agad siya pauwi. Walang kahit kaunting kasakiman. Gusto lang niyang makasalo sa pagkain ng karne kasama ang pamilya. Kung hindi mo pinilit ang lola na hatiin ang lupa. Matagal nang nakakain ng karne ng tupa si kuya at ang asawa niya. Matagal na silang nakakain ng tupa. Lin Sixi, anong pinapanggap mong mabuting tao? Si Lau Ernilin, kahit na madalas tamad siya, sa pamilya talagang mabuti naman siya. Sino bang nagsasabi hindi? Pag nahuli niya agad ang tupa, ibabalik niya agad sa bahay. Itong si Lin Lauer, talagang walang kahit anong pansariling interes. Itong pamilya ng panganay, talagang walang kaalaman. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa matandang babae. Tingnan mo ang gulo na ginawa ng iyong ama at ako. Nasa kamay mo na lahat. Ang boss ay hindi makapag-isip ng maayos. Tapos nag-asawa pa ng isang walang silbi. Sa mga susunod na araw, Sai, magiging mahirap na ito. Sige na. Itong karne ng tupa, siya ang nagdala nito. Paano ito kakainin? Para kanino ito? Sila ang may karapatang magdesisyon. Wala pa kayong karapatan dito. Huwag kayong maingay. Nanay, nakikinig kami sa inyo. Itong karne ng tupa. Ayaw namin. Ayaw. Dahil kailangan na nating maghiwalay. Dapat ayusin natin ito ng maayos. Sa mga nakaraang taon, nakalikom din ako ng kaunting pera. Sa kabuuan ay 411 piso. 3 pamilya ang maghahatid. 1 pamilya ang naiiwan. 137 piso. Ikalawang anak. Tama. Siguradong tama ang pagkalkula ni nanay. Kung may mga opinyon kayo, bakit hindi mo ito sinabi ng mas maaga? Para hindi na tayo magkaabala. At hindi mo ako masabing may pinapanigan. Nanay, ano bang sinasabi niyo? Wala kaming problema. Bakit ganito lang ang pera? Baka may natira pang gatas. Balak kong ibigay ito kay Tito Salihin. Asawa ng panganay. Ay, nanay. Marami tayong pamilya. Malaki ang gastos. Itong pera ay pinagsikapan ni nanay sa mga nakaraang taon. Mula sa mga puwang ng kanyang mga ngipin. Dapat alam mo na. Alam ko. Naiintindihan ko ang sinabi ni Mama. Bago ang paghahati. Ang mga bagay sa bahay. Si Mama ang nagdadala. Marami ang tao sa bahay. Ikaw at ang panganay. Maging tapat at matino. Walang nang aapi. Pwede nang magpatuloy. Sa sarili ninyong buhay. Kayo ang bahala. Sa susunod, nasa inyo na ang lahat. Mga magulang, nakuha ko ang magandang mangkok at magandang upuan. Nakuha ko na ulit. Kumusta, maliit na kapatid? Astig, di ba? Nasa kusina ako. Narinig ko na gusto niyong maghiwalay. Agad kong pinili ang mga magagandang bagay. Naglalaro kayo ng daya. Unang dumating, unang serbisyo. Basta't mga magagandang bagay na ito ay para sa pamilya natin. Walang pakialam kung mabuti o masama ang mangkok. Hindi na natin ito pag-uusapan. Nanay, kasi masyado kang tapat. Kaya lagi kang naapi. Pinsan, huwag kang tumakbo ng masyado mabilis. Mag-ingat ka, baka matumba ka at magmukhang katawa-tawa. Ay, Link Sixi, nangahas ka talagang sumpain ako. Sixi, ikaw, napakamalas mo. Saktong-sakto ang sinasabi mo. Kumain ka pa ng kaunti. Sobrang sarap nitong karne.
Anak, matapos ang paghahati ng lupa, ikaw na ang magiging haligi ng pamilya natin. Lola na ako. Hindi ko na kayang alagaan kayo magpakailan paman. Anong plano mo sa hinaharap? Plano? Bastos na bata. Walang lakas sa buong katawan mo. Hindi ka makakakuha ng puntos. Siguro naman, pinapayagan mong sila. Uminom ng hangin sa hilagat kanluran buong buhay. Inay, bakit naririnig kitang matapos sabihin ito? Malamang, ito na ang hatol para kay Linlaw. Tatay, anong sinasabi mo? Pumayag ka sana sa amin ni Inay, na makapiling namin ang masayang buhay. Hindi makapagsalita ay hindi makapagsalita. Pero ako, iyong ama, walang magawa. Ako, kumakain ng walang sapat. Paano ko kayo dadalhin sa magandang buhay? Ikalawang kapatid, hindi talaga kaya ang mabigat na trabaho. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. O baka naman naiintindihan ako ng asawa ko. Saka, pero sa ating ngayon bukod sa pagsasaka, wala nang ibang sideline na negosyo. Walang sideline na negosyo. Kaya tayo na lang ang gagawa ng sideline. Tayo, maging unang tao na kakain ng alimango. Makalupas ang shell ng alimango at kaunti lang ang laman. Hindi kasing sarap ng karne ng ovine. Tama ang sabi ng anak kong babae. Basta't hindi kailangang magtrabaho. Siguradong gagawin ko. Mag-iisip ako ng magandang sideline na magpapalago sa buong baryo. Para tamad. Ang tatay ko ay talagang nagsikap. Anong kasalanan ito? Isang magandang anak na babae ang nagkasakit ng isip. Kailangan pang maghiwalay ng pamilya. Paano na kami mabubuhay sa mga susunod na araw? Ang pamilya Lin ay dahil sa akin. Kaya naging ganito na lang ito ngayon. Ako ang salari ng pamilya Lin. Mga magulang ko, magising kayo. Hindi pwedeng mawala ang pamilya Lin sa atin. Kailangan nating iwanan ang grupong ito ng mga mangkukulam. Mas lalo lang magiging maganda ang buhay. Walang masyadong problema. Pagkatapos ng anihan sa loob ng ilang araw, panahon na para sa pag-aayos ng mga puntos ng trabaho. Kayo'y nagigising ng maaga at nagtatrabaho ng husto araw-araw. Nagtatanim at nagtatrabaho. Siyempre, mas marami ito kaysa sa nakuha ng pamilya ni Lin Sixi. Wala tayong magagawa kundi ito. Tatay, hindi ka nagsasalita. May paraan ka bang kumita? Nasaan ito? Bakit hindi ko ito nakita? Tingnan mo. Tingnan mo. Ano ito? Wow! Ang dami palang alimango. Sinasabi ko sa'yo, anong ginagawa nito? Walang maaasahang pagkain. Kung maibibenta lang ang mga alimango sa mga pampublikong restoran, tiyak na makakakuha tayo ng kita para sa baryo. Tatay, huwag mo akong lokohin. Sobrang malansa nitong alimango. Kaunti lang ang laman. Bakit naman kami sisingili ng gobyernong restoran? Ako na ang bahala sa pag-alis ng lansa. Kapatid, kumuha tayo ng ilang alimango para pag-aralan. Gusto kong kumain. Pinakbet na alimango. Sisi, ito ba ay hindi mula sa kanal na umaakyat na alimango? Mabaho at masangsang pa. Bakit ka nagdala ng ganito? Anong gagawin mo dito? Lola, mag-relax ka lang. Basta maalis ang lansa nito. Napakasariwa nito. Tingnan mo lang. Nakababatang kapatid. Kaya ba ito? Sibuyas, ginger, luya, alak na puti. 3 bagay para mawala ang amoy. Lahat ay handa na. Walang problema. Ilagay na sa kawali. Hindi pa ako nakakakita. Kaya gawin ng alimasag na ito. Kuya, sinasabi mo bang magtatagumpay tayo? Huwag kang mag-alala. Yung anak natin sa pagkain. Para siyang natural na marunong. Sundan mo lang ako. Siguradong walang problema. 1. Kuya, nagsimula ng kumulo. Kumusta? Ang sarap. Walang bahid ng amoy baho. Tatay, matagumpay tayo. Bukas ng umaga, dalhin natin ito sa estado na malaking restoran. Tawagan mo ang boss ninyo. May sasabihin ang tatay ko sa kanya. Wala si boss. Sabihin mo sa akin kung may kailangan. Pero, ito ay isang pambansang pag-aari na hotel. Hindi kami gumagawa ng ganitong negosyo. Sa aking putahe na ito. Tiyak,
na mapapataas ang kita ng inyong hotel ng isang beses. At iyon ay mga alimango mula sa Yangtze. Maliit at maalat ang laman ng alimango. Ganito kalaking putahe. Hindi namin ginagawa yan. Umalis na kayo. Sino ang nagsabi niyan? Yung luto kong dahong alimango, hindi lang hindi maalat, kundi sariwa at masarap pa. Ay naku, Godong. Bakit ka nandito? Hindi ba? Ito ang sideline na pinag-aaralan namin sa ngayon. Sabi nila, mabaho raw ang alimango. Ikaw ang dumating. Tingnan mo kung amoy isda o hindi. Kahit natamad ang tatay ko. Pero, matalino pa rin naman. Totoo namang hindi amoy isda ito. Pero ang tigas nito, paano kakainin? Kung gusto mong kainin ang alimango ng maayos, 4 na hakbang na tadhana. Hindi maiiwasan. Ituturo ko sa inyo. Ito. Buksan. Tanggalin ang panga. Kunin ang dilaw. 4. Kumain ng binti. Sundin mo ang hakbang na ito. Tiyak na walang kahit isang piraso ng laman ng alimango ang masasayang. Subukan mo. Hiwain. Hindi ako naniniwala na masarap ang bagay na ito. Ang dami mong alam, basta't may kinalaman sa pagkain. Walang magagawa ang tatay mo na hindi niya alam. Talagang walang amoy ang alimasag na ito. Paano naman? Bakit medyo matamis pa? Bakit hindi ko alam dati na ganito pala kumain? Na talagang walang amoy. Paano nila ginawa ito? Makipagtulungan ka sa amin. Sasabihin ko sa iyo. Aaminin ko. Itong laman ng alimango, talagang hindi masama. Ngunit, kumpara sa paborito naming malaking bao, masyadong bland pa rin ang lasa. Maliit na kapatid, umuwi na kayo. Hindi. Kapag kumakain ng alimango, dapat bang tikman ang sariwang lasa nito? Ang steamed na hairy crab na ito. Bakit hindi ito pwede? Kuya, itong hairy crab, hindi naman mabango. Sa state-owned na restaurant. Bakit ayaw? Gusto ko, ako rin pipili ng malaking bao ng karne. Yung crab na ito ay tunay na sariwa. Pero masyadong mahinang lasa. Hindi nakakaakit ng gana. Tama si kuya. Ngayon, kakaunti na ang mantika at taba. Lahat mas matapang ang panlasa. Dajaxi. Masyadong bland. Pag-aralan pa natin ang mga bagong putahe. Dahil, hindi pwede ang steamed. Kaya't gagawin natin ngayon. Stir-fried. Spicy crab. Ano naman itong bagong bagay na ito? Ay naku, aking munting apo. Sa isang buwan, hindi namin kakainin ang ganitong mantika. Lola, hindi pwedeng magtipid sa anak para hindi makuha ang gusto. Ako'y nangangako. Ngayon, ang spicy crab na ginawa ko. Siguradong mabebenta ito. Ay naku, halika. Ang bango. Masarap. Sobrang bango at maanghang. Mas masarap pa kaysa sa malaking bao. Ang daming mantika. Kahit na pinirito lang ang talampakan ng sapatos, masarap pa rin. Siguradong mangyayari bukas. Lolo Lin, noong huli siyang pinatalsik sa kainan ng estado. Hindi pa sapat. Gusto pang makipag-encounter sa problema. Kung hindi dahil sa utos ng tatay ko. Hindi ko sana sasama sa inyo para hanapin siya. Ayaw mong pumunta, umalis ka na. Sino ang nagsilbi sa'yo? Kaya hindi nakapagtataka na ang iyong tiyo ay gustong makipag-away at maghiwalay sa inyo. Sila ay masipag at tapat. Araw-araw nakakakuha sila ng sapat na puntos. At ang tatay mo, alam lang ang magtago at magloko. Sa tingin ko, muli na naman tayong itataboy. Pui pui pui. Ang dumi ng bibig. Mag-ingat ka sa dila mo. Uy, meron ka. Ang dila ko, bakit nangangalay? Nakalimutan mo na may masamang bibig ako. Mag-ingat sa mga sinasabi at ginagawa. Bakit kayo na naman? Hindi namin kayang gawin ang negosyo ng mga alimango. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Anong amoy ito? Sobrang bango. Amoy pa lang. Mas mabango kaysa sa braised pork at manlaking bao. Huwag na magpasikat, kain na tayo. May anghang sa tamis. May tamis sa anghang. Ang sarap. Kung sa gobyernong kainan nyo ito iluluto, araw-araw akong kakain. Kahit ang alimango ay kayang gawin ganito ang lasa. Sandali lang. Pupunta na ako para tawagin ang boss. Hindi na kailangan.
Tungkol sa nangyari kanina, alam ko na lahat iyon. Si Laoksu, ikaw ang nagpatakbo ng pampublikong restoran na ito. Kung alam ko lang na ikaw ang nagpatakbo nito, hindi sana ako naghirap ng ganito. Negosyo. Alam mo ba, itong likod na pinto, hindi ko talaga pwedeng hayaan kang umalis. Dad, sobrang dami ng koneksyon mo. Kilala mo pa ang mga may-ari ng restoran. Dati ko nang nakilala ang mga naglalaro ng dumon sa paligsahan. Maraming kilala si Dad sa pag-ihaw ng cricket. Maingat siya. Tito Xu, tingnan mo, ang dami ng tao na mahilig sa spicy crab. Nakipagtulungan sa aming baryo. Lugi o hindi, siguradong kikita. Ang batang ito ay sobrang cute talaga. Ang tamis pa ng bibig niya. Ikaw talaga, Old Lin. Talagang maswerte ka. Tungkol naman sa kanya. Ganito, yung negosyo na ito, tinatanggap namin sa state-owned na restaurant. Ibigay mo sa akin ang menu. Basta't araw-araw ay responsable ka lang. Nadalhin ang mga alimasag dito. Para sa kita, 55%. Anong tingin mo? Malaki ang pasasalamat ni Kuya Xu. Itong siopao na ito, dala ninyo na lang at kainin. Isang kapalit ito, ng maanghang na alimango na dinala ninyo para tikman. Ito para sa iyo. Sige, mauuna na ako, Laoksu. Ayos na ito. Ngayon alam na, kung gaano kalakas ang tatay ko, di ba? Sakto lang. Para sa barangay talaga. Akala ko ginagawa mo ito. Talagang para sa barangay. Pasensya na, Lin ikalawa. Pasensya na. Ikaw ito. Anong ginagawa mo, Godong? Hindi ko inasahan. Seryoso ka talagang nag-iisip para sa kita ng baryo. Dati, ako ang nagkamali sa paghusga sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi ko rin dapat sinabi iyon tungkol sa iyo. Na hindi ka kasing galing ng kuya mo. Talagang magaling ka. Siyempre naman. Nakatakam lang. Mahilig sa mga kalokohan. At mahilig matulog. Sakto na yan. Ako rin, may pagmamalaki ako. Tatay ikaw ang malaking kontrabida. Kung may kaunting hiya ka man lang, hindi sana tayo nagkakaganito. Ang laki ng pinsala sa pangunahing babae. Huwag kang mag-alala. Pagbalik natin sa baryo, babalitaan ko ang mga nangyari. Sasabihin ko sa mga leader ng baryo. Ikaw ang gumawa nito. Yung posisyon ng kapitan. Siguradong sa'yo yan. Ang galing. Sa wakas, hindi na ako kailangang magtrabaho sa lupa. Ang pagtatangkang magpahinga ng konti ay hindi talaga madali. Tara. Mabilis na umuwi. Hindi ko inasahan. Si kuya, para sa mga bagay sa baryo. Ganyan kaalaga. Mukhang noong nakaraan. Talagang nagkamali ako sa kanya. Ito ang mga magulang ko. Naipon na 60 puntos ng trabaho. Gusto kong ipalit lahat sa bigas. Kumuha na at umalis na tayo. Marami pang nakapila sa likod. Hindi tama. Yung bahay sa harap, kulang na lang ng 50 puntos. At nakakuha na ng 20 kilo ng bigas. Nagkakamali ba kayo? 3 tao lang kayo sa bahay. Anong silbi ng ganong karaming bigas? Sila ay mayayamang pamilya. Siyempre, mas marami silang bahagi. At saka, walang nagsalita ang mga magulang mo. At ikaw pa ang nagiging boss dito. Si Lin ay napakamasunurin. Kahit nasa nayon, ay sinadyang bawasan ang kanyang pagkain. Hindi siya makapagsalita ng kahit ano. Kung hindi sila naghiwalay. Si Lin, huwag kang tumakbo sa grupo para magwala. Kailangan natin ng pagkain. Hindi gagawin ni Old Man Lin ang ganitong bagay. Winter solstice na. Tumigil ka na. Mas kaunti na lang sana. Sapat na para sa atin kumain. Ang mga bata, hindi pa nila naiintindihan ang sinasabi. Pasensya na sa abala. Ay naku, isang pamilya na puro tanga. Karapat dapat na apihin. Nanay, bakit mo ako hinahata? Gusto ko lang, ibalik ang mga butil na para sa atin. Sapat na. Alam niyo lang ang tumulong sa mga estranghero. Kung mangyari ito, kay Lin Sixi, kahit na magalit ang mga magulang niya, sasalungat sila para sa kanya. Mas mabuting hindi na lang makialam. Lalo na kung hindi tayo nagkakahiwalay. Hindi rin naman tayo makakakuha ng 3 sako ng bigas. Anak na babae. Mas mabuti na magkaroon tayo ng magandang taglamig kaysa sa kahit ano pa. Tama ang sinasabi mo. Tio at Ya, kung makita nila tayo, na nagpalit ng napakaraming pagkain, siguradong magagalit sila. Nanay, tingnan mo ang panganay. Ano ang dala kong masarap na pagkain? Malaking meat bun mula sa state-run na restaurant. Tikman mo, sarap nito. Kakatanggap mo lang ng bahagi ng pera mula sa paghahati. Tapos ginastos mo ng walang ingat. Panganay buhay nga. Kailangan talagang mag-ipon. Sabi nga ng matatanda, hindi ka magiging mahirap sa pagkain o pananamit. Kung hindi ka marunong magplano, mahihirapan ka. Lola, itong mga baon na ito, libre lang.
Lahat ay pinaghirapan ng tatay ko. Ay, tingnan mong mabuti. Ngayon, ang nakatayo sa harap ninyo ay si Lin, Kapitan. Sa hinaharap, hindi na kailangang magtrabaho sa bukid ang pamilya namin. Makakakuha pa rin tayo ng puntos sa trabaho. Talaga. Lola, saksi ako para sa tatay. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Siksiksi, hindi ba siya mapagkakatiwalaan? Mamaya, darating ang kapitan ng baryo sa bahay natin. Opisyal na ipapahayag ang magandang balitang ito. Siksiya. Itong bao. Napakahalaga. Natikman na ito ng lola. Halika. Kumain ka, Siksi. Kumain ang lola. Noon, ikaw ang nagtrabaho ng mabuti para sa pamilyang ito. Dapat na tayong magpakita ng paggalang sa iyo mula ngayon. Siguradong ipaparana sa iyo ng tatay ko ang masayang buhay. Halika. Nanay. Asawa. Bakit parang palagi akong may kuto? Parang may binabalak ang ating anak sa akin. Hindi ka maniniwala. Nagnanakaw ng meatbone sa likuran natin. Ay, ito na naman ang gulo. Gatas. Sinasabi ko sa'yo, bias ka at ayaw mong aminin. Ngayon lang tayo naghiwalay. Ikaw na lang ang nag-aalaga kay Tito. Dahil sa taglamig, paano ka makikipag-usap kay Lola? Tatay, ikaw at si Tio ay parehong anak niya. Tingnan mo, kailan kaya, magluluto si Lola ng baboy na may bao para sa atin. Sa tingin ko, nasa pera niya ito. Lahat ay napunta sa tiyuhin. Huwag mong sabihin na hindi ako ang nagbigay ng bao. Hindi rin ito para sa'yo. Ikaw, maliit na dalaga, hindi ka ang may karapatan. Tama, kahit na ginastos mo ang pera. Sa tiyuhin, wala akong pakialam. Ngunit sa hinaharap kung wala ka ng pera. Huwag mong isipin na humingi sa pamilya namin. Boss, kahit na mamatay akong gutom sa hinaharap, hindi na ako kakain ng kahit isang butil mula sa inyo. Ayos lang iyon. Sa wakas, ang mga magulang ko ay masipag at maasahan. Sa mga ani ng tag-ani, nagpalit ng 3 malaking sako ng bigas. Si Tio at ang kanyang pamilya, bakit hindi sila nagpalit ng bigas? Baka kulang ang kanilang mga puntos. Nahihiya lang siguro silang magpakita. Kapatid, walang masama sa kakulangan ng puntos. Ang pinaka-importante ay makapagpalit ng bigas. Huwag mo ring sisihin si Dongsi ng pamilya namin na nagpapaalala sa iyo Nanay, yung kaunting puntos ni Tito, hindi pa sapat para makakuha ng bigas. Kung aalis siya, kailangan pa nilang maghukay mula sa sako. Kailan ba kami makakatanggap ng bigas? Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa'yo, sa hinaharap, hindi na kailangang magtrabaho sa bukid ang tatay ko. Makakakuha pa rin siya ng buong puntos. Imposible yan. Link 6 Hindi na magtatrabaho sa bukid. Paano kayo kakain? Makinig ka mabuti. Ngayon ang tatay ko. Ang kapitan ng pangalawang hanap buhay na manghuli ng alimango sa baryo. Basta't magpapadala lang tayo ng alimango. Matutulungan na kaming buong pamilya na makakain ng maayos. Hindi pwedeng. Anong pangalawang hanap buhay na manghuli ng alimango? Hindi pa ako narinig niyan. Kahit na naghiwalay na tayo ngayon. Siyempre, magkapatid pa rin tayo. Hindi ka pwedeng mag-imbento ng kung anong grupo ng panghuli ng alimango para lokohin tayong lahat. Wala pa akong narinig na ganyan. Wala pang ganito dati. Ngayon ay nandito na. Sa tingin ko gusto na namang magpahinga ni Tito. Gusto na namang magpanggap. Nagsisinungaling para lokohin si Lola. Sakto lang. Ikaw. Talagang nag-alaga ka. May anak na may potensyal. Ate sa asawa ko. Talagang pinalaki mo siya, na may potensyal na anak. Punong barangay. Alam ko na, yung panganay namin ay masipag at matyaga. Pero para papurihan siya, nagpunta ka talaga dito. Sobrang bait mo naman. Narito ang punong bayan. Salamat dito. Yung bunso mo. Ang talino talaga. Nakipag-ugnayan pa sa gobyernong kainan. Diretso na tayong makipagtulungan. Sa ating ngayon, tayo ang responsable sa pagkuha ng alimango. At pagkatapos, diretso itong ipapadala sa restaurant. Magandang kita. Talaga. Shigo. Ano? Paano ito posible? Hindi nyo alam. Ikaw, sobrang mapagpakumbaba naman. Napakalaking kagalakan na ito. Hindi mo man lang sinabi sa lahat. Nagsalita ka nga. Ngunit may mga tao na hindi naniniwala. Wala na tayong magagawa. Babalik ako. Nagsagawa ako ng masusing kalkulasyon. Ang kita mula sa sideline na ito ay 3 beses na higit kaysa sa pagtatanim natin. Pagdating ng Pasko, lahat ng tao sa baryo may makakain ng karne. Impossible. Walang ganoong utak si Tio. Siya. Huwag mong maliitin ang tao. Dati, tamad lang ang tatay ko mag-isip. Pero matalino siya talaga.
Sa planong hulihin ang alimasa, siya lang ang nag-isip nito. Ang lalaking pinili ko, si Li Chansi. Siguradong hindi siya higit sa iba. Asawa. Bakit parang ang saya pakinggan ito? Magbigay ka pa ng ilang papuri. Sa gabi na lang magbigay ng papuri. Hindi ko akalain. Yung pangalawang anak nyo, may ganyan palang kakayahan. Noon, hindi namin siya nakita ng tama. Mula ngayon, ikaw na ang pangalawang leader ng ating baryo. Tinitiyak na araw-araw, maihahatid ang mga alimango sa restoran, matapos mong makuha ang iyong puntos. Salamat sa tiwala ng baryo sa kanya. Sa hinaharap, kailangan kong pangalagaan ng mabuti itong batang ito, para hindi masayang ang tiwala ng lahat sa kanya. Sa hinaharap, magtrabaho ng mabuti. Magpakasipag talaga. Lahat ng tao sa nayon na ito ay naaalala ang iyong kabutihan. Tara na. Ingat ka, Kapitan. CJ, ingat ka, Kapitan. Ang pamilyang ito ay tamad. Dapat lang nalalo silang maghirap. Paano nangyari ito? Hindi ba't si Lin Sixi ay katulad ko, na muling isinilang? Hindi ito ideya ng pangalawang tiyuhin. Ikaw ang nag-isip nito, hindi ba? Lin Sixi, huwag mong akalain na matutokso mo ako. Anong klase ng utak meron ang pangunahing babae? Lahat ng maganda at masama nahuhulog sa akin. Huwag mong akalain na ikaw lang ang nakakaalam ng mga teknik sa pagkita ng pera. Yung maliit mong talino. Hindi ko kayang iligtas ang buhay ng buong pamilya niyo. Nakatakot ang pinsan ko. Natatakot ako. Dongsi. Kung mangyari yan, iyakan mo ang kapatid ko. Talagang dapat kitang sampalin. Dongsi. Agad na humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Umiyaw ka lang, umiyak ka. Paano mo titignan? Parang hindi rin naman. Isang taong muling ipinanganak. Baka naman, nagkakamali lang ako. Siya mismo ang takot. At ano naman ang kaugnayan niya sa akin? Ang anak ko, siksiksi. Pero siya ay premature. Siyempre, mahina na ang katawan. Tapos araw-araw pang pinapagalitan ng pinsan. Ang anak mo, Chenxi. Hindi ba't ayaw kaming bigyan ng pagkakataon? Palaging nag-aarte. Siguradong nag-aarteng umiiyak lang siya para makakuha ng awa. Pinsan, huwag kang masyadong mataray. Mag-ingat ka at baka masamid ka sa laway mo. Lin Dongsi, nagmamatigas ka sa nakatatanda. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Paminsan-minsan, laban sa mga kapatid na ito. Lumaki ka na. Hindi ba't nakakabahala yan? Taglamig. Sa tingin mo ba ay paborito ni Mama? Kaya niya pinalaki ang batang ito ng ganito. Laban sa akin. Paborito ko ang pangalawang anak. Hindi ba? Gusto mo bang malaman ang dahilan dito? Nanay, alam ko, mula bata ako, wala akong paborito sa inyo. Na gusto ninyo, paborito mo ang pangalawa. Dapat lang. Panganay, nalilito ka. Hindi mo ba naiisip? Sa mga nakaraang taon, ang mga natanggap ninyong suplay ng pagkain. Naisip mo na ba? Nakapagpadala ka na ba ng kahit anong para kay nanay? Lahat ng tao ay may pusong karne. Pangalawang anak lalabas para mag-asikaso. Naalala mo pa ba? Magdala ka ng ilang siopaw para sa nanay. Ikaw naman. Nalaman ko na ang siopaw ay dala ng pangalawang anak. Sadyang may pagkiling, bakit ka pa naghahanap ng maraming dahilan? Tatay. Kung wala kayong ibang gagawin, huwag na kayong pumasok dito. Para hindi ako ma-stress. Tatay, tara na. Nay, huwag kang malungkot. Nandyan pa siksiksi para samahan ka. Nanay, hindi talaga marunong makipag-usap ang kuya. Pero sa puso niya, palaging iniisip ka niya. At saka, ngayon, ikaw ang kanyang matandang anak. Pero ang punong barangay sa baryo. Sa hinaharap, dadalahin kita para kumain ng masasarap. Uminom ng maanghang. Halika. Kain ka muna ng siopaw. Muling nagsisinungaling ang tatay ko. Bakit si Lin Sixi? Makakapagbigay ng kita para sa buong pamilya. Siyempre ako ang pinalad ng tadhana. Siguradong makakaisip ako ng mas kumikitang paraan kaysa kay Lin Sixi. Dahil sa taglamig, huwag na tayong magulo. Naghiwalay na tayo. Magandang buhay lang tayo. Kaya ba, hindi ako pwedeng magpatalo kay Lin Sixi. Sa amin, hindi rin pwedeng mas mahirap kaysa kay Tio Ernie. Tama. Black market. Papa, nasa black market tayo. Gagawa ng kahit anong negosyo. Tiyak na mas malaki ang kita kaysa kay Lin Sixi. Sa mga sideline niya, mas malaki ang kita. Hindi pwede. Masyadong mataas ang panganib. Tama iyon. Kung may mangyaring problema ulit, kailangan na naman magdusa ng parusa at magdala ng kasalanan.
Dahil sa taglamig. Sa ibang bagay, maaaring pumayag ang tatay sa iyo. Ngunit sa bagay na ito, hindi pwede. Kung may mangyari dito, ano ang gagawin natin? Tatay, lahat ng negosyo ay may panganib. At ang bigas na nakuha natin ngayon, ay sapat lang para sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi ba? Gusto mo pang kumita ng mas maraming pera? Tatay, basta kumita ka. Nay, tiyak na titingnan ka niya ng iba. Pagdating ng panahon, may papakita mo rin sa kanila, na hindi ka kulang sa tiyuhin mo. Pero kung sakaling mangyari ang masama, ay naku, nandito ako. Hindi magkakaroon ng problema. Ngayon, gusto kong dalhin ang buong barangay, para kumita. Pagdating ng araw, sino man ang hindi magpapahalaga sa atin? Basta, ipasa ang liham na ito ng reklamo. At ang sulat na may pirma ng tiyuhin. Na isusumite. Tiyak na iisipin ng lahat. Na ang tiyuhin ay nagnenegosyo ng iligal. Link 60. Ang magandang buhay nyo. Tapos na. Talagang makakakuha ng pera dyan. Siyempre, kakatanggap lang ng mga puntos ng trabaho. Para sa bigas, di ba? Gamit ang pandaigdigang harina na mayroon ang bawat pamilya. Siguradong gagawin ko. Na maibenta natin ng mataas na presyo. Ay, ang magandang balita nito. Yung puting harina, napakamahal nito. Sa bahay namin, 3 gin lang ang nakuha namin. At naghihintay pa kaming magpasko. Kainin mo ang steamed white bread na ito. Kung sakaling may aksidente, paano kung hindi ito mabenta? Hindi pwedeng mangyari. Pero, kung hindi kayo naniniwala, hindi ko na rin pipilitin. Kung ayaw nyo kumita nitong pera, maraming tao ang gustong kumita. Ako, winter solstice. Bukas ay gagawin ko na ang mga pancake at dadalhin ko ito. Kailangan mo talagang tulungan akong maibenta ito ah. Si Lin ay palaging tapat sa kanyang mga tao. Hindi siya manlilin lang sa atin. Tama ba? Ayos na ayos itong pagkakataon na ito. Huwag nating sabihin sa iba. Lin 60, nakita mo ba? Yung totoong makakapagpasimula ng kita sa baryo. Ako yun. Magkakitaan ka, bahala ka. Wala akong pakialam. Ikaw, itong babaeng protagonista. Basta may gagawin, kailangang ipaliwanag sa akin. Hindi ko maintindihan. Siguradong galit na galit ka sa loob. Huwag nang magpanggap. Tingnan natin. Kahit ano pa. Naipasa ko na ang reklamo sa baryo. Tingnan ko nga. Gaano pa kaya katagal? Maaaring manatili si Tio bilang kapitan. Hanggang kailan pa kaya siya? Hindi kaya na ang babae ay magsisimula ng lumaban sa amin. Tatay, mag-ingat ka sa mga huling araw. Huwag kang mahuli sa mga tao. Baka mawala ang trabaho mo sa alimango. Huwag kang mag-alala. Sa trabahong ito, ako lang ang kaya. Walang ibang makakagawa. Tara na. Uwi para kumain. Napakagandang mga taon ng mga magulang. Dahil nandito ako, na tumutulong sa kanilang magpatuloy. Araw ng taglamig. Parang may tumitibok sa puso ko. Nagbebenta ng mga pancake sa black market ang tatay mo. Walang masamang mangyayari, di ba? Dad, kumusta ang bentang mga pancake? Nakuha mo na ba ang pera? Anong binibenta mong pancake? Bumibenta ng pancake. Halos mapatay na ako ng tao roon. Yung mga tao roon, lahat sila matitigas ang ulo at masungit. Sira na ang aking paninda. Taglamig. Tingnan mo ang mga masamang ideya mo. Ano? Bakit ganito? Sa nakaraang buhay. Hindi ganito ang sitwasyon. Ano ang gagawin natin? Kung malaman ng mga tao sa nayon na, hindi natin naibenta ang mga mantika nating pancake. Tiyak na kakainin nila tayo. Tingnan mo, bumalik na si Lin Lauda. Malapit na tayong maghati-hati. Mabilis, Boss Lin. Lumabas ka na, Boss Lin. Kamusta ang benta ng ating mga pancake? Bilisan mo. Hatiin na natin. Tara na. Boss Lin, kamusta ang benta ng mga mantika na pancake? Yung mga pancake na yun. Walang nabenta. Yung pwesto ko, sinira ng tao. Yung pera. Nawala rin. Ano? Si Lin, ang boss. Nakikita namin na matapat ka. Hindi mo ba kami niloloko? Hindi ako nagsisinungaling. Sasabihin ko sa'yo, Boss Lin. Ako iyon. Buong pamilya ko, lahat ng puting harina. Hindi mo ba sinasadyang? Kaligtasan ng buong pamilya natin. Kailangan mong magbayad sa akin. Ganyan talaga ang negosyo. Kapag may kita, mailugi rin. At wala namang pumilit sa inyo na pumayag. Kailangan nating harapin ang resulta ng sabay-sabay. Bakit kami pa ang magbabayad mag-isa? Anong ginagawang kababalaghan ng babae? Hindi ka makakatulog.
Aba, bakit ang dami nilang dumating? Lin Sixi, alam ko, nandito ka para manood ng kalokohan. Boss Lin, swerte mo at sa tingin ko ay matino ka. Kaya't naniwala ako sa'yo. Ngayon kapag nakita ko na, mas mabuti pa si Lolo Lin kaysa sa'yo. Kahit na medyo tamad si Lolo Lin, pero taos puso siya. Para sa amin, mga mahihirap. Hindi katulad mo, na puno ng masamang balak, palaging nanloloko sa amin. Tia, ikaw. Ako. Ayaw ko rin ng ganito ah. Pasensya na. Hindi pwede. Magbayad. Siyang anak na babae mo ang nag-udyok sa atin. Nailabas ang harina. Sabi niya, makakagawa ng oil cake. At mabibenta ng magandang presyo sa black market. Ngayon, nalugi na. Isang pasensya na. At pinapalayas na kami. Tama na. Yung anak ni Kuya, talagang swerte ng kapalaran. Ayos sana. Bakit ka pumunta sa black market para magtinda? Nalulugi ka. Ganyan talaga ang negosyo. Noong nagsimula kang kumita, dapat inisip mo na may ganitong araw. Sa susunod na may nangyari sa inyo, huwag niyo na kaming istorbohin. Pasensya na, tita. Ayaw din namin ng ganito. Nangungulekta kayo ng pera. Nangungulekta. Sa mga kababayan namin, wala na ba kayong hiya? Walang konsensya. Tara. Araw ng taglamig. Sabi ko na dapat ayos lang ang buhay mo. Ngayon, ayan na. Ngayon, sa bahay namin. Sana yun? Hindi na kami makatingala. Nanay, paano mo ako masisisi? Sabi nila, ako na lang. Ikaw ang nanay ko. Bakit hindi mo rin ako suportahan? Kuya, matagal ko nang sinasabi ang babae mong ito. Kailangan mong mahigpit na turuan. Tingnan mo. Ngayon, binigay mo sa pamilya niyo. Kung gaano kalaking gulo. Tito, huwag ka masyadong mayabang. Hindi pa rin kumita ang pamilya namin. Akala mo ba magiging maayos lang kayo? Ako ang nakatatanda. Hindi ako makikipagtalo sa iyo, batang henerasyon. Kailangan ko pang maghatid ng mga alimango. Mahalagang anunsyo. Sana yon? Nakatanggap tayo ng sulat ng reklamo laban kay Lin Lauer. Kailangan ng bawat pamilya na magpadala ng kinatawan sa pagpupulong ng komite ng nayon. Punong barangay. Siguradong may nakakita na ayaw makita na maganda ang buhay namin. Gumawa ng pabulaan na sulat. Huwag mong paniwalaan. Ang nakasulat sa sulat na ginagamit mo ang posisyon ng kapitan, pandaraya at iligan na gawain. Nagdadala ng mga bagay sa mga tao sa baryo para kumita ng kita. May ganitong gawain ba? Walang ganitong bagay. Sino ang nagsulat ng reklamo? Ang taong ito ay sobrang masama. Punong baryo. Ito ba ay isang sideline sa panghuli ng alimango? Pero para sa ikabubuti ng baryo, sino ba ang walang kwentang tao na nagsulat nitong reklamo? Hindi natatakot sa karma. Inakusahan ang tatay ko. Naniniwala ako sa tatay ko. Tama ako. Sabi ng tatay ko, wala talaga, wala. Sabi ng tatay ko, kung wala, wala talaga. Ito, mabuting anak na babae. Lumaki na. Alam nang ipagtanggol ang tatay. Medyo naantig pa ang tatay. Si Tito. Tio, maraming tao sa nayon na ito ang humihingi sa'yo ng tulong para magdala ng mga bagay. Kung wala kang makukuha sa mga ito, maging ganito ka ba kaaktibo? Noong mga nakaraang araw, hiniling ko pa kay Lin Lauer na magdala ng sinulid at karayom. Kung gagamitin niya ito sa kapitan, kumita mula sa posisyon. Hindi ba ako nalugi ng gusto? Si Lin Lauer dati, mahilig talagang mandaya at magmanipula. Tungkol dito, talagang mahirap sabihin. Hindi niya pwedeng sabihin yan tungkol sa tatay ko. Mabait ang tatay ko. Yung nagbubunyag ang masama. Ay naku, ano ba to? Itago mo na. Yung nagsusulat ng reklamo. Yung tao, baluktot na ang puso. Walang tama, walang mali. Mag-ingat ka sa pagkain, baka mabulunan ka. Nakaunahan sa pila. Paglabas, may dumi ng ibon sa ulo. Taglamig. Ayos lang ito. Bakit may dumi ng ibon na nahulog? Ano ba yan? Tulungan mo akong tanggalin ito. Napakadumi. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang bibig mo ay talagang epektibo. Punong bayan. Sabihin mo na lang kung ano ang gagawin. Sinasabi pa sa liham na ito. Kung hindi maayos na maimbestigahan, kailangan pang iakyat ng iba. Ikaw, pangalawa. Ikaw. Magpahinga ka muna. Bakit ganito ka seryoso? Punong baryo. Hindi pa naman na itatapos ang investigasyon. Bakit kailangang ihinto ang trabaho ng tatay ko? Anong investigasyon pa ang gagawin? Lahat ng ito ay may masamang hangarin. Lolo Lin, inagaw niya ang pera namin na hindi namin alam. At saka, magpapadala lang siya ng mga kalakal. Para lang kumita kami ng parehong puntos. Hindi patas. Yung ideya na ito, talagang galing sa aming bunso. Kayo, may kakayahan kayo. Mag-isip kayo ng sarili ninyong paraan. Papa, huwag kang malungkot. Huwag kang malungkot. Kahit hindi ka maging leader, ikaw pa rin ang pinakamagaling sa puso ni Sixi. Pinakamagaling na tao. Huwag kang mag-alala. Hindi ba't sinabi na sa'yo ng tatay mo dati? Tungkol sa pagdadala ng alimango. Maliban sa iyong ama, walang makakagawa. Mamaya, papaabutin ko silang humingi sa akin. Hindi nakakapagtaka.
Ang aking ama ang pinakamagaling sa aklat. Talagang may kakayahan. Punong baryo. Pwede akong mag-resign. Pero yung trabahong maghatid ng alimango, hindi pwedeng tumigil, di ba? Sino ang plano mong ipasok dito? Si Chio Segundo. Sa totoo lang, wala ka namang karapatang maging leader nito. Si Uncle Godong hindi lang marunong magtrabaho. Mas maingat pa rin siya. Siguradong mas bagay siya sa posisyong ito kaysa sa'yo. Si Lin Godong ay anak ng punong barangay. Pagkatapos bumaba ni Lau Erlin. Si Lin Godong, malaki ang posibilidad na siya ang magiging leader. Tama ba? Si Godong, mas matino si Lin kaysa sa dati. Sa tingin ko, hindi siya magnanakaw ng pera natin. Tama. Si Lin Godong. Naniniwala tayo sa kanya. Kahit paano tayo'y magkapatid. Ang anak mo, sa harap ng napakaraming taga-baryo, ay sinisira ang pangalan ng aking tiyuhin. Babayaran ko ang utang na ito balang araw. Dahil, kung hindi ako pinaniniwalaan ng lahat. Sige na, simula ngayon, itong malaking kapitan. Ako si Lin Lauer ay nagbitiw. Sa iyo, hindi dahil sa takot, kundi dahil ang puso ko, Lin Lauer, ay nanghihina. Noon, lahat, hayaan ninyong tumulong akong magdala ng mga bagay. Ano man ang maitutulong ko, gagawin ko. Wala akong kinita mula sa inyo. Wow! Talagang gwapo ng tatay ko sa sandaling ito. Maganda ang sinasabi niya. Lahat sila ay mga artista. Itong si Lin Lauer nitong mga nakaraang panahon. Talagang iba ito kumpara sa dati. Tayo, hindi ba? At saka, itong pangalawang trabaho sa pagkuha ng alimango, ay siya talagang nag-isip. Ano man ang mangyari, hindi naman tayo pwedeng saktan ang nagbigay ng tulong, di ba? Itong si Lin Lauer, mas maaasahan kaysa sa pamilya ni Lauda. Huwag tayong lokohin sa pera. Tama. Hindi pwede. Tama, huwag lokohin. Ito, anong nangyayari dito? Ngayon, hindi na ipadala ang alimango natin. Papa, hindi tumatanggap ang gobyernong restaurant ng alimango mula sa aming baryo. Matagal nang nagpapadala si Lolo Ernie ng alimango. Hindi pa kailanman nagkaroon ng problema. Bakit tuwing ikaw ang magpapadala, ay ayaw na nila tanggapin? Ano nang nangyayari? Ito ang ating baryo. Ito ang pinakakumikitang trabaho sa ngayon. Naghihintay pa ako na kumita ang baryo. Para sa bagong taon, sana makakuha ako ng karne. Ano nang ginawa mo? Hindi ko ba sinabi sa'yo? Dapat mas mabilis ang isip mo. Kailangan mas maganda ang tono ng pagsasalita. Hindi mo man lang maintindihan ang simpleng bagay na ito. Wala akong kinalaman dito. Susundin ko ang sinabi ninyo. Si Boss Xu. Hindi nagbabayad. Paano nangyari ito? Kung mawawala ang sideline na ito, gaano kalaki ang mawawalan tayo ng pera? Naka-offend ka ba kay Boss Xu? Sabi niya, hindi tumatanggap ang mga state-owned na restaurant ng alimango. Tanging si Lin Lao lang ang kinikilala. Maliban sa kanya, walang silbi kung sino man sa ating ngayon ang magdadala ng alimango. Bakit naman ganito? Ano? Paano nangyari ito? Anong kakayahan niya? Bakit siya ang pinaniwalaan ni Boss Xu? Ang sama mong tao. Kahit na ikaw at si Oldlin ang nakilala ni Boss Xu. Magkasama kayo. Tingnan mo sila. Parang magkaibigan lang. Hindi mo magagawa yan. Ano ba ang kaugnayan ko dito? Ikaw na ang pumunta. Pareho lang ang magiging resulta. Kuya, yung sinasabi ng mga tao kanina, huwag mong isipin masyado. Tungkol sa pagpapadala ng alimango, ikaw lang ang nararapat dito. Kung hindi, ikaw na lang ang magpadala. Ayaw ko. Sa mga panahong ito, ang pagpapadala ng alimango ay talagang nakakapagod sa akin. Kailangan kong magpahinga ng 2 araw. Pagod ka pa ba? Ang pinakamadaling trabaho sa nayon ay nakuha mo na lahat. Ikaw, pangalawa, tungkol sa pagkuha ng alimango. Mahalaga ito sa ating nayon. Napakahalaga. Hindi ka pwedeng hindi maging masaya. Kaya itigil mo na lang. Sa nayon na ito, buhay o patay. Lahat. Tatay na alkalde. Kanina gusto mong tanggalin ang tatay ko sa posisyon. Bakit ngayon siya na ang sinisisi mo? Moral na panghihiya pa. Ano ba ang moral na ito? Meron ba ang tatay mo nito? Eto, kanina sinisiraan niyo pa ang pangalawang kapatid namin. Nagpapanggap. Parang totoo ang sinasabi. Ngayon, ayaw na namin gawin ito. Naging hindi na tayo ngayon. Lahat ng ito ay sinabi niyo na. Hindi na ba tayo pwedeng mabuhay ng tahimik? Anak, o kaya, sabihin mo na ang iyong hinihiling. Kung ano ang maibibigay ng baryo na ito. Siguradong maibibigay namin sa'yo. Punong baryo. Tingnan mo. Katatapos ko lang. Nakusang magbitiw bilang pinuno ng grupo. Ngayon, ako'y nagbabalik sa aking salita. Hindi maganda. Hindi ito nagbabalik sa salita. Ito ay tungkol sa ating baryo. Pasensya na talaga sa'yo. Sabi ng lahat, tama ba? Tama. Sa baryo na ito, kung mawala ang sideline na pangingisda ng alimango, sa bagong taon, hindi na makakabili ng karne. Nga, matanda. Kagabi lang, hindi maganda ang aming sinasabi. Maging mabait ka na lang. Huwag mo na kaming pagtuunan ng pansin. Naging dahilan din ito para sa aking ama. Mukhang ganito,
Mahalaga pa rin ako sa ating baryo. Talagang mahalaga ako. Sobrang mahalaga. Kung ganun, hindi pwede. Isang taong inireklamo. Bakit siya pa ang dapat maging kapitan? Punong barangay. Kahit na mahalaga ang sideline na ito, para sa barangay, dapat muna itong imbestigahan. Talaga bang siya ay nagsasamantala? Magpasya ka na. Kung may ganitong pamangkin kang katulad mo. Tunay na. Nasa salawahan kami ng swerte sa loob ng 8 henerasyon. Punong barangay. Tingnan mo, dahil ayaw ng pamangkin kong ito. Sige na lang. Sino man ang gusto maging leader, siya na lang. Ay, hindi pwedeng umalis. Ikaw lang ang pwedeng maging leader. Boss Lin, akala ko matino ka at maingat. Akala ko ganun. Bakit hindi ka nag-iisip sa kabuuan ng sitwasyon? Kung hindi kayo makikilahok, ayos lang. Pero pwede bang huwag kayong makialam? Pasensya na. Iginagalang ko ang opinyon ng barangay. Ano ang dapat gawin? Tatay, paano ka naman ganyan kasimple makipag-usap? Baka maapakan ka niyan. Kung talagang nagmamalasakit si Tio para sa bayan, dapat ay, nagsalita na siya kay Boss Tsu bago magbitiw. Pinsan, ginagamit mo ba ang utak mo para lang tumangkad? Sa bahay namin para sa'yo yan. Sobrang mahilig mo sa sakripisyo. Bakit di mo ibigay ang sarili mong bahay? Ibigay ang sakripisyo. Ikaw, sinasabi ko lang ang totoo. Sa katunayan, ang inireklamo ay si Tito. Dapat siyang maging maingat. Sige na. Hindi naman talaga totoo ang liham na ito. Suspindihin. Para lang malaman kung sino ang mga nagreklamo. Kung ayaw nila, hayaan silang magreklamo. Basta't wala akong pakialam. Tuwing may pinapadala si ikalawang Ginoo para sa lahat, ito ay ayon sa mga presyo ng kooperatiba. Ako ay nagpapatotoo. Si Goodong ang pinakatapat na bata. Sigurado akong hindi siya nagkakamali sa sinasabi niya. Kaya lang kanina, kung ganon, sinasabi natin na, pwede ba kaya siyang tumulong sa atin na maghatid ng alimango? Elder nyo tungkol dito sa usapin. Pasensya na sa inyo sa baryo. Sige, sabihin mo, paano pa natin maipagpapatuloy ang pagpapadala ng alimango? Kung may makakatuwang ang baryo para dyan. Siyempre, sang-ayon ako. Punong barangay, ano ang masasabi mo? Isa rin ako sa ating nayon. Sa nayon na ito, basta may trabaho na pwedeng pagkakitaan. Handa si Lin Lao ay nagawin ito. Ngunit, kapag ang puso ay nanlamig na, wala nang silbi ang tao. Ngunit, sabi mo, kung sa oras na ito, makakain ng kaunting karne, hindi ba't magiging masaya ang puso? Sige na. Huwag kang magpanggap. Tapos na ang ani ng taglagas. Sa inyo, hindi pa kayo gumagamit ng puntos para sa bigas, di ba? Ako ang magdedesisyon. Bibigyan ko kayo ng dagdag na bag ng harina. Dagdagan pa ng 1 piraso ng karne. Ayos na ba ito? Bukas, sasama ako sa nayon sa tamang oras upang magulat. Bakit naman? Walang ginawa ang kanilang pamilya sa panahon ng anihan. Talagang hindi sila tumulong. Bakit sila makakatanggap ng ganitong dami ng bigas? Totoong wala silang ginawa. Pero nag-isip naman sila. Ito ang desisyon ng nayon. Huwag kang makialam, bata ka. Buti na lang at naisip ni Lin Lao ang negosyong ito. Malaki ang kinita ng aming nayon. Nadoble pa. Pagdating ng Pasko, lahat tayo ay makakain ng karne. Lin Lao parang may galit ang pamilya mo sa karne. Hindi. Ang taglamig ay isang bata. Nagsasalita siya ng walang kabuluhan. Kung hindi dahil kay Ginoong Lin, na nag-aalala sa kanyang anak na babae, mawawasak ang nayon ng ganitong dami ng mga bagay. Kung magpapatuloy pa ito, hindi pa rin makakaya ang 1 kilo ng karne. Lolo Lin, kung talagang wala kang magawa, magtanim ka na lang ng 2 webang lupa. Huwag ka nang magulo dito. Ayos ba ang bahay niyo? Bakit ganito? Lolo Lin, itong batang ito maraming may masamang balak. Hindi naman siguro. Sinasadya ba talaga ito? Anong sinasadya? Ano bang ibig mong sabihin? Sinasadya niyang palakihin ang issue. Sa totoo lang, kakampi sila ng pamilya ni Lin Lao Para lang ito sa pamilya ni Lin Lao na makakuha ng mas maraming bigas at karne. Para sa kanila, makikinabang din sila sa huli. Sino ang kasama nila? Sa ganyang gulo, kung hindi sila magkaalyado, siguradong wala silang isip. Sinasabi ko sa iyo, walang kahit anong kabutihan ang batang ito. Noong nakaraan, niloko niya tayong lahat ng puting harina. Ngayon, muli siyang gumawa ng masama para makakuha ng mas maraming bigas. Sinasabi mo, anong nangyari sa batang ito? Wala ka talagang kahihiyan. Napakamaingat ng lohika na ito. Kung may dapat magalit, mga kababayan pa rin. Pinsan, ginawa mo ang lahat ng ito. Para sa atin. Talagang nakakabighani. Maging magkapatid. Sa puso. Hintayin mo ako. Dalong. Pinsan, salamat sa ibinigay mong karne.
Si Lindongzi ay nagkakalat ng chismis. At isinama pa niya ang sarili niya sa hukay. Talagang nakakaaliw. Anak, naririnig ko ang malakas na sigaw sa megaphone. Sinasabi na ni-report ka. Anong nangyayari dito? Wala na, ma. May mga tao lang na naiinggit sa anak mo, na sadyang may masamang balak sa likod. Sino bang ganun kabait? Walang kakayahan, pero nagiging hadlang sa amin. Sa buhay niya, hindi makakain ng 4 na putahe. Siyempre ako ang muling isinilang. Bakit ang pamilya ni Lin Sixi ay mas maganda ang buhay kaysa sa akin? Sino ang nagsabing hindi? Ngunit, ang iyong anak na lalaki ay napakatalino. Higit pa sa iba, hindi ko nawala ang posisyon ng kapitan. Sa halip, nakatipid pa ako. Isang pirasong karne, at isang supot ng harina. Pinakamabango ang luto ng lola. Gusto kong kumain ng adobong karne ng lola. Okay, sige, gagawa na si lola ng braised pork para sa'yo. Nanay, matanda ka na. Hindi mo kayang gawin ito mag-isa. Tutulungan kita. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Alam ko kung ano ang iniisip ninyo. Itong karne na ito, galing ito sa matagal nang binabalik. Gusto niyo bang kumain ng karne? Bilhin niyo na sarili niyo. Huwag niyo akong gawing kawawa. Sino ba namang interesado? Pag kumita na ako, dalhin ko ang mga magulang ko araw-araw na kumain ng karne. Pagdating ng panahon, huwag kayong mainggit. Taglamig. Itong abala na ito. Kumain siksik ng karne. Kumain si Lola. Lola, ang hirap mo. Itong nag-ulat na tao na ito. Sobrang walang konsensya. Kung mahuli ko siya, ayos na ayos siyang paparusahan. Sino pa ba? Kundi yung salarin. Wala akong sinabi. Ang sinabi ko lang, na hindi siya makakaligtas dito. Palaging nagmamay-ari sa bahay. Hindi lang nasira ang pamilya. Naisip pa ang ganitong mapanirang plano. Lola, huwag kang mainis. Hindi naman masama si Papa, di ba? At saka, kung hindi pa sana yung pinsan kong nagpasiklab, hindi sana ganito kabilis ang pagtanggap ng village chief. Ipamahagi mo ang karne sa atin. Tama si ate. Ito, tinatawag na. Nagnakaw ng manok, nasira pa ang bigas. Lindongzi. Tanungin kita, tungkol sa liham ng reklamo. Ano naman kung ako ang sumulat nito? Ikaw. Bilang namumuno, ano ba ito sa iyo? Lindongzi. Ipinagbigay alam mo ang sarili mong tiyuhin. Nakakahiya na naisip mo pa yan. Sisi ko na rin kung hindi kita na-disiplina ng maayos. Tingnan mo kung anong ginawa mo. Kung talagang walang kasalanan si Tio Segundo, hindi siya matatakot na i-report natin. Ikaw, Dongzi na. Noong una, lagi kang masunurin. Simula nang maghiwalay tayo, palagi kang nakikipag-away. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Anong balak mo? Nanay, ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Para makapagkaroon tayo ng magandang buhay. Kaya ko ito ginagawa. Kung hindi ako naiintindihan ng iba, ayos lang. Bakit hindi niyo ako masuportahan? Dahil sa taglamig. Makinig ka na lang sa sinasabi ni Mama. Sa hinaharap, huwag na kayong makipag-ugnayan sa pamilya ni Uncle Ernie. Sa hinaharap natin, magpakasaya kayo sa buhay, ayos ba? Hindi. Mama, ikaw at si Papa ay sobrang tapat. Kaya palagi kayong naapi. Hindi ako makatanggi. Yung mga bagay ni Lin Sixi, gusto ko rin magkaroon. Anong kasalanan ang ginawa nito? Kuya, saan ka pupunta? Ako. Talaga ba? Huwag mo naman akong lokohin, kuya. Kung ikaw ay lihim na umakyat sa bundok, mag-ingat. Baka matuklaw ka ng agila. Tama na, tama na. Ikaw na may masamang bibig. Hindi mo alam kung gaano ito kalakas. Ay naku, sige na. Aaminin ko. Nababaduyan na ako nitong mga nakaraang araw. Gusto kong lumabas at mag-enjoy. Pahintulutan mo akong pumunta. Pakiusap. Sige na. Pero, gusto ko ring sumama. Tara na, umakyat na tayo. Paano ako napunta sa lugar ng mga kabataang nagsisilbi? Blessing. Paano ko siya nakalimutan? Yung matandang ito, pero isang respetadong propesor sa medisina. Kahit na dahil sa ilang bagay ay napadpad sa probinsya. Pero hindi nagtagal. Muli siyang dinala pabalik sa lungsod. Kung ako sana ang maging disipulo niya. Hindi ba't hindi na ako mag-aalala sa kakulangan ng pera?
Oy, ate. Hindi ba't si Lindong si Yan? Ano nang ginagawa niya dito sa punto ng mga kabataan? Baka nag-iisip na naman siya ng paraan. Ayusin natin ang bahay natin. Tara, sundan natin at tingnan. Alaynan. Lolo Lu, nandito ako para tulungan kayong ayusin ang mga halamang gamot. Masyado kayong nag-iisa dito. Madalas akong pupunta rito para makasama kayo. Okay lang ba? Wag na. Gusto ko ng tahimik. Ang ingay mo sobra. Matandang-matanda. Kung hindi ka sana naging kapaki-pakinabang, sino ba ang gustong magpakahirap sa mga sirang halamang gamot na ito? Gusto ni Lolo Lu ng tahimik. Kaya sa winter solstice, hindi na magsasalita. Ngunit, napaka-interesante ng mga halamang gamot na ito. Gusto rin ni Dongsi na matuto. Ginoong Lu, kung may oras ka sa hinaharap, maaari mo ba akong turuan? Kailangan ng tahimik na isip sa pag-aaral ng medisina. Masyado kang nagmamadali. Hindi ito angkop. Talagang gusto kong matuto sa solstice. Paniwalaan mo si Lolo Lu. Kahit na hindi pumayag si Lolo Lu, ayos lang. Babalik ako araw-araw para makita ka. Kung madalas akong bumisita, siguradong mapapaniwala ko ang matandang ito, na maging estudyante ko. Pag natutunan ko na ang medisina, wala ka bang iniisip na kumita ng pera? Paalam, Ginoong Lu. Ay, parang hindi ito bata. Ang dami ng mga plano. Hindi bumangon ng maaga kung walang kita. Hindi kaya. May malaking tao sa loob. Nakatambay sa labas ng pinto ng matagal. Pasok na kayo. Nahuli na. Sino ang nagsabing tayo'y nagnanakaw ng sulyap? Uminom lang kami ng tubig. Gusto lang naming humingi ng tubig. Sino ba ang taong ito? Hindi ba't gusto lang ng tubig? Uminom ka na at umalis ka na agad. Naalala ko na nakasulat sa libro. May isang profesor sa nayon na ito. Mukhang nag-aral pa siya ng medisina. Pero medyo kakaiba ang kanyang ugali. Hindi nagtagal ay bumalik na siya sa lungsod. Siguradong siya iyon. Hindi mo alam kung ano ang mga bula na ito. Bakit mo basta na lang iniinom? Bunso. Mga bagay na ibinibigay ng estranghero. Huwag inumin. Kuya, maaari kang mag-relax at uminom. May laman ito na honeysuckle. Makatutulong ito sa pagpapababa ng init at pag-aalis ng lason. Ang batang ito ay talagang magandang potensyal. Sayang nga lang. Talagang matamis siya. Yung batang babae kanina ay pamilya ninyo, di ba? Sinasabi ko sa inyo, sa mundong ito, walang bagay na nakukuha ng hindi nagtatrabaho. Ano ang nasa isip ninyo? Alam ko na. Anong sinasabi mo? Lolo, hindi ko alam kung ano ang iniisip ko. Alam mo lang. Walang iba. Gusto mong makakuha ng benepisyo sa akin. Tigilan mo na ang pag-asa. Ngayon, ako ay isang ordinaryong tao. Balik ka at sabihin sa iyong tatay at nanay. Sila ay walang ginagawa. Kung hindi tama ang kanilang isip, ayos lang. Huwag lang sanang masanay ang bata sa masamang asal. Hindi ba't 2 lagok lang ng tubig iyon? Anong karapatan mong sabihan ang mga magulang ko? May sinabi ba akong mali? Yung tatay mo at nanay mo ay mga tipikal na walang silbi sa baryo. Mahilig lang sa mga walang kwentang ideya. Kayong dalawa, sigurado, sinabi ba niyang dumating kayo? Kung hindi pa rin makakaya ng mga magulang ko, nariyan naman ang kuya ko. Mabuti ang ugali mo. Bakit ka nag-iisa dito? Ikaw. Talagang may kakaibang ugali ang matandang iyon. Ayaw ko na siyang makita muli. Sige na, bunso. Huwag mo nang patulan ang mga ganitong tao. Sama ka, kukuha tayo ng itlog ng ibon. Pag-uwi, ipaprito tayo ni mama. Sarap na sarap tayo. Kuya, huwag kang gagalaw. Kuya, takot ang kuneho. Ang lakas ng boses mo. Siguradong matatakot iyon at tatakbo. Ito ay karne. Hindi natin dapat palampasin ito. Dapat tayong humabol mula sa magkabilang panig. Siguradong mahuli natin ito. Alaynan. Ito. Kuya, nakuha ko na. Tulong, please. Medyo mataba pa itong kuneho. May dagdag na tayo ngayong gabi. Kuya, ayusin mo na ang kuneho. Tingnan ko nga, kung mayroong rabbit hole sa paligid. Hindi kaya, may rabbit pa rin sa loob ng butas. Hindi ko rin alam. Subukan natin. Baka meron nga. Kung may isang butas. Narito ang 2 butas. Ilagay mo ang basket sa bibig ng butas. Pupunta ako sa likod para maglagay ng usok. Kung may mga kuneho, maaari tayong magkaroon ng pagkain ng ilang araw. CJ. Ahem. Kuya, meron ba? Nandyan ba ang kapatid na babae? Ang tagal na nito. Wala pa rin ah.
Baka wala talagang kuneho dito. Walang kuneho dito. Ahem. Ay, nakababatang kapatid. Totoo talaga. At hindi lang isa. Dalawang kuneho. Marami na tayong karne. Kaya umuwi na tayo. Tara na. Kuya, bakit ang puti ng mukha mo? Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Ah. Kuya, ang mga binti mo. Ayos lang si Kuya. Huwag kang matakot. Nandito si Kuya. Hindi ka masasaktan. Kuya, babalik tayo sa bahay. Ipapaalam natin sa mga magulang. Dadalhin kita sa health center. Babalik tayo sa bahay. Kuya, anong nangyari sa'yo? Huwag kang matakot sa akin. Siksiksi, hindi na kumakain ng karne. Siksi, gusto ko lang na gumising ka. May tao ba? Tulungan mo ako. May tao ba? Tulungan mo ako. May tao ba? Siksi, anong nangyari sa kuya mo? Tatay Goodong, nagatak ng ahas ang kuya ko. Maaari mo bang dalhin siya pauwi? May laso ng ahas na to. Kailangan nating pumunta sa klinika agad. Kailangan nating humingi ng tulong. Ako na ang hihingi. Hindi pwede. Sobrang layo ng klinika dito. Baka hindi tayo umabot. Walang sinuman sa nayon na marunong maggamot. Gusto lang naman niyang uminom ng tubig. Nakaubos na. Magsimula na tayo. Maraming mga halamang gamot sa kanyang bakuran. Siguradong makagagamot iyon. Tio Godong, alam ko kung sino ang makakapagligtas sa kapatid ko. Dalhin mo muna ang kuya ko pauwi. Darating ako agad. Lolo Lu, tulungan mo ako. Maliit na paputok. Bakit ka nandito? Di ba? Alam mong nagkamali ka. Bumalik ka para humingi ng tawad. Lolo Lu, tulong. Huwag kang umiyak. Magsalita ka ng maayos. Lolo Lu, nagatake ang aking kapatid ng ahas. Pero masyadong malayo ang tagapag-alaga mula sa bahay namin. Maaari mo bang tulungan siya? Lolo Lu, ngayon lahat ng ito ay kasalanan ko. Kung mayaahon mo, ang kapatid kong lalaki, handa akong gawin ang lahat. Tumayo ka na. Mahalaga ang iligtas ang tao. Anong nangyari, Dongdong? Bakit parang hindi maganda ang kanyang mukha? Nagatakbuhan siya ng ahas. Ano? Ayos lang siya. Paano siya natuklaw ng ahas? Mabilis kang pumunta sa klinika. Pakisuyong may dumaan dito para tingnan siya. Hindi na kailangan. Pumunta na Siksiksi para humingi. Siksiksi ay isang bata na kasing laki ng Dowding. Paano siya makakapunta sa klinika mag-isa? Mabilis kang sumunod at tingnan mo. CJ, Kuya, ngunit ito ay laso ng ahas. Napakalayo ng klinika mula sa bahay natin. Sino ang nakakaalam kay Lindong? Kung makakayanan pa ba niya? Umalis ka. Mabilis, umalis ka dito. Umalis ka. Dahil sa taglamig. Huwag kang ganyan magsalita. Iyan ang kuya mo. Anong kuya? Sinasabi niyang, siling-siksi lang ang kapatid na babae. Ngayon, nahawahan na ng ahas. Bakit hindi pa lumalabas ang tunay na kapatid? Ikaw, pangalawa. Taglamig. Nababahala rin siya sa kanyang kuya. Nang malaman niyang nasugatan ang kanyang kuya, agad siyang pumunta sa akin at sa kanyang ina. Para tingnan kung si Dongdong o para makakita ng katawa-tawa. Sinasabi ko sa'yo, kung gusto mo pang makipag-ugnayan sa pamilya ko sa hinaharap, dapat mo siyang dalhin agad sa akin. Ikaw, nakakaabala ka. Naiinis ako tuwing nakikita siya. Umalis ka. Tama na, umalis ka na. Tio, kamag-anak pa rin tayo. Paano mo naman ako naiisip na ganito kabuti? Nandito ako para iligtas si Lindong. Alam mo ba kung paano iligtas si Dongdong? Siyempre. Ang klinika ay napakalayo mula sa bahay natin. Sino ang nakakaalam kay Lindong? Kaya mo pa bang tiisin? Alam ko, may isang tao sa nayon na makakapagligtas kay Lindong. Sino? Sabihin mo na agad sa akin. Pupunta ako sa kanya. Pamangkin, sabihin mo na. Naiinip na ako. Sabihin mo na. Lindongzi, ano ba talaga ang gusto mong makuha? Tia,
O ikaw ang mas matalino? Sabihin mo na. Ano talaga ang gusto mong makuha? Basta mailigtas lang ang anak ko. Ano man ang gusto mo, may bibigay namin sa iyo. Gusto ko si Tito, na ipasa ang posisyon ng kapitan. Kay tatay. Ito, hindi pwede. Ang planong manghuli ng alimango. Si Lin Lauer ang nag-isip nito. Dapat siya ang maging kapitan. Dongsi. Ngayon, ang pinakamahalaga ay iligtas ang iyong kapatid. Anong kapitan-kapitan pa? Kaya ko bang gawin ito ng maayos? Tay, napakamasipag at mahusay mo. Siguradong makakapagbigay ng mas maraming pera sa nayon. Siya. Si Lin. Akala ko noon ay matino ka. At mabait. Hindi ko akalain na ganito kakasama. Nasa panganib ang sariling pamangkin mo. At iniisip mo pang nakawin ang kapatid mo. Posisyon ng kapitan. Ako. Ayos. Sinasabi ko sa iyo. Mabilis, sabihin mo sa akin. Sino ang dapat hanapin para mailigtas si Dongdong? Godong, dahil nandito ka. Ako at ang ikalawang kuya mo. Hindi na pumupunta sa barangay. Sabihin mo lang sa punong barangay. Yung kapitan na ito, ayaw na ng ikalawang kuya ko. Ngayon, kaya mo nang sabihin. Sa tapat ng lugar ng mga naaalipin, may isang lolo roon. Isang propesor sa medisina mula sa lungsod ng probinsya. Kung sakaling makapunta siya, siguradong maililigtas niya si Lindong. Ako. Tito, sabi na nga, isang propesor sa medisina mula sa lungsod ng probinsya. Hindi madaling imbitahan. Pero ano ang sinasabi mo? May balak si Ginoong Lu na kunin akong estudyante. Kung hihilingin ko, tiyak na darating siya. Bago maggamot, dapat munang magpakatino. Karapat-dapat ka ba? Ginoong Lu, hindi ko iyon ibig sabihin. Pakinggan mo akong magpaliwanag. Sisi. Kamusta ang kuya ko? Ayos lang. Hindi masyadong nakakalason. Uminom ng gamot. Wala nang malaking problema. Ang gamot na ito, kumain ng 2 beses sa isang araw. Tuloy-tuloy na kumain ng 3 araw. Mawawala ng tuluyan ang laso ng ahas. Ngunit, dapat mag-ingat sa pagkain, dapat magaan. Huwag mahawakan ng tubig. Maraming salamat. Aalis na ako para magluto ng gamot. Lindongsi, narinig mo ba? Mabuti ang kapatid kong lalaki. Akala ko dati, na medyo matindi ang iyong pagkainggit. Hindi ko inasahan, na ganito ka kasama. Lin-sixi. Kakausap lang ng tatay mo, na nangako siya ng personal, na ibibigay ang posisyon ng kapitan. Narinig ito ng maraming tao. Hindi siya makakatanggi. Ako, kailan ako nangako? Paano ko hindi alam? Ikaw, walang hiya. Talaga bang nagbago ka ng isip? Pamangkin, kamakailan lang ba? Masyado akong naging mabait sa'yo. Nakalimutan mo na ba? Ang asal ng iyong pangalawang tiyuhin noon. Ako na ang walang hiya. Anong magagawa mo? Wala akong alam. Per, tama naman ang sinabi mo kanina. Bakit ngayon? Ayaw mong aminin. Kuya, sang-ayon ako. Pero ang aking sinang-ayunan ay, si Lindongsi ang nag-imbita kay Ilsi. Lu, ngunit ito, si Ilchi. Lu ay inimbita ng aking anak na babae. Wala itong kinalaman kay Lindongsi. Kahit isang sentimo. Naiintindihan mo ba? Sino ang nagsabi? Si Lin-sixi at si Ginoong Lu. Hindi pa nagkikita kailanman. Paano siya madaling sasang-ayon? Tungkol sa pagligtas niya, siguradong si Ginoong Lu. Ang dahilan kung bakit siya nagligtas kay Lindong. Sinasabi mo ba iyon? May pagkakataon akong makilala ang batang babae na ito. Talagang nagkita kami ng isang beses. Ngunit isa lamang iyon. Hindi ko nga alam kung ano ang pangalan niya. Wala akong kaalaman. Ginoong Lu. Paano mo nasabi iyon? Itong batang ito, iyo ba ang anak mong babae? Yung batang ito, kahit medyo matigas ang ulo, maganda ang puso niya. Mahal na mahal niya ang kanyang mga mahal sa buhay. May pakiramdam ng tao. Magandang estudyante ng medisina siya. Gusto kong gawing disipulo siya. Ginoong Lu, ayaw mong turuan akong makilala ang mga halamang gamot. Ngunit gusto mong gawing disipulo si Lin-sixi. Bakit ganito? Dahil hindi mo pinahahalagahan ang buhay ng tao. Hindi ka karapat-dapat na mag-aral ng medisina. Nandito ako para iligtas ang tao. Hindi dahil sa sinuman, kundi dahil sa likas na ugali ng isang manggagamot. Hindi pwedeng makita ang tao na namamatay at hindi tumulong. Boss, narinig mo ba? Agad mong dalhin ang anak mo palayo para hindi magkasakit ang buong pamilya. Taglamig. Uwi na. Hindi ako uwi. Hindi ako uwi. Hindi ka uwi.
Uuwi ako. Siksiya. Gusto mo bang mag-aral ng medisina kasama ko mula ngayon? Magligtas ng mga pasyente. Magligtas ng mas maraming tao mula sa panganib. Sa harap ng guro. Isang bow para kay Siksi. Buwisit na bata. Tumayo ka na. Mula ngayon, siya ang aking tagapagsanay na disipulo. Sa hinaharap, dapat mong igalang ng mabuti ang guro. Huwag kang magmatigas sa salita. Medyo mahirap. Guru. Hindi ko masisiguro. Ito ay isang panimulang aklat panggamot. Mag-aral ka ng mabuti. Inaasahan ng guro. Masyadong mahigpit. Guro, salamat sa iyo. Ngayon, hindi ko dapat sabihin na wala kang kasama. Pasensya na. Pwede mo ba akong patawarin? Hindi naman ako ganun ang kasungit eh. Sisi, ang pinaka-importante sa akin ay ang paggalang mo sa buhay. Sa hinaharap, sigurado akong magiging mabuting doktor ka. Tama na. Umalis na ako. Ginoolo, sandali lang, ha? Wala kaming masyadong maibibigay sa'yo. Ito ang 2 kuneho na pinatay ng mga bata kanina. Ibinibigay namin sa'yo, bilang regalo ni Siksi sa kanyang pagtanggap sa pagiging mag-aaral. Ito, Master, tanggapin mo na ito. Ito ay kaunting pasalubong mula sa tatay ko. Salamat din sa iyo. Iniligtas mo ang kuya ko ngayon. Ayos lang. Tanggapin ko na. Sige, aalis na ako. Ingat ka, GC. Lu. Ha? Tito Godong. Salamat sa iyo ngayon, sa pagdadala pabalik ng kuya ko. Nuwan, palagi pa akong nakikipagtalo sa iyo. Pasensya na. Link Sixia. Talaga namang ikaw ay parang maliit na paputok. Bakit? Sino ang pinapansin mo? Ayos na, ayos na. Sige, hindi na ako magsasalita. Ikaw, si Tito Godong ay may malawak na pangunawa. Hindi siya magagalit. Tama ba? Nagawa na ang gamot, agad na ipainom kay Dongdong. CJ, uminom ka muna. Gising na, gising na, gising na. Tama, Tay. Nasaan ang kuneho? Ang mga kuneho na nahuli namin kaninang hapon. Anak, anong oras na ba? Iniisip mo pa rin ang pagkain. Mas matakaw ka pa kaysa sa tatay mo. Huwag kang mag-alala. Walang nawalang kuneho. Sa gabi, ipapainom kita sa iyong lola. Gagawa ako ng adobong kuneho para sa iyo. Talaga, ang saya naman. Hindi pa nga nasayang ang pagkagat. Pero kuya, sabi ni Lolo Lu, kailangan mong kumain ng maingat ngayon. Hindi ka pwedeng kumain ng karne. Mababa na, doktor. Nandyan na. Kumain na tayo. Halika, kumain na tayo. Nanay, tayo. Hindi ba't marami tayong nakuha na bigas? Nakapag-ipon na tayo ng ganitong karaming pera para sa paghihiwalay. Paano naman hindi man lang makakita ng kahit kaunting karne? Naamoy ng dugo. Ayos na rin at meron tayong makain. Yung kaunting butil ng pagkain. Kailangan ipon para sa taglamig. Kailangang magtipid at magplano ng maayos. Narinig ko kay mama na ang anak ng pangalawang anak ay nakakuha ng ilang kuneho sa bundok. Ikaw, kung ayaw mong kumain ito, mabuti pang sumama ka sa iyong pangalawang tiyuhin at humingi ng tawad. Marahil na, maaari pa bang kumain ng karne ng kuneho? Ayaw ko pumunta. Tay, kahit ikaw ay naniniwala na ako ang nagkamali, di ba? Sabihin mo sa akin, ano ang mali ko? Gusto ko lang na maging maayos ang pamilya. Kaya, napilitan si Tio, bumaba sa posisyon ng kapitan. Gusto kong kumita para sa pamilya. Kaya ako ang nagsimula, makipakilala kay Lolo Lu. Anong mali sa akin? Sige, Dongzi na. Hindi naman iyon ang ibig sabihin ng tatay mo. Halika, umupo ka at kumain. Hindi ko lang talaga maintindihan. Bakit si Lin Sixi ay madaling nakukuha ang lahat ng gusto ko? Siyempre, ako ang unang nakilala kay Ginoong Lu. Pero gusto niyang kunin si Lin Sixi bilang estudyante. Bakit naman? Boss, sa tingin ko, yung batang siksiksi, mukhang marunong naman. Baka sabihin ko na lang sa ikalawang kapatid kong babae na magkaayos na tayo. Magkakapatid naman tayo. Hindi naman talaga sila pwedeng magalit sa atin. Sana ganito na lang.
Inay, anong ginagawa mo? Ang tatay mo. Inutusan si Boss Xu. Bumili ng ilang piraso ng tela. Walang resibo. Inay, iniisip lang niya. Gagawan kita ng bagong damit. Marunong ka pa palang gumawa nito. Siyempre, ang mga damit na ginawa ko, mas maganda pa. Hindi naman nalalayo sa mga binibenta sa kooperatiba. Nanay, marunong ka pang mag-double-sided embroidery. Ang galing naman nito. Ito ang pamanang kamay ng nanay ko. Gusto mong matutunan. Pamana sa babae, hindi sa lalaki. Nanay, ang seryosong pagtatrabaho mo, ang ganda. Pero ayoko na matuto pa. Yung aklat panggamot na binigay ni Lolo, hindi ko pa natatapos panoorin. Sabay nating pag-aralan. Maraming kasanayan, di ka magpapahuli. Inay, sa totoo lang, medyo nagsisisi na ako. Ang 5 taon na pag-aaral ng medisina ay magiging bahagi ng 7 taon kong buhay. Ang pinaka-memorable na 10 taon. Panghihikayat sa tao na mag-aral ng medisina. Parusa ng langit. Ikaw talaga, batang babae. Kapatid na babae ko. Kapatid na babae ko. Ate ng asawa ko. Bakit ka nanagain sa bahay namin? Ba't ganun? May masama ka na namang balak para saktan kami. Siksi, nagkakamali ka. Ako ay dinala si Dongsi dito para humingi ng tawad sa inyo. Pasko ng taglamig. Huwag mong kalimutan sa bahay. Ano ang nangako ka sa akin? Magpakumbabang humingi ng tawad. Saka ako magpapasya. Ilabas ang pera ng hiwa-hiwalay na pamilya para gawing negosyo. Link 60. Itong mga nakaraang araw tungkol sa nangyari kay Ginoong Lu. Mali ang ginawa ko. Sana mapatawad mo ako. Humingi ng tawad sa akin ang pangunahing tauhan. Hindi ba ito mali? Humingi ako ng tawad sa inyong pamilya. Pasensya na, ayos na ba iyon? Kaya ano ngayon? Sa tingin mo, dahil nag-sorry ka, kailangan kong sabihin na ayos lang. Patawarin kita sa mga salitang iyon. Ano pa ang dapat kong gawin? Nag-sorry na ako sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Pinsan, isang sorry mo. Hindi naman ganun ang kamahal. Magpapatawad ka ba o hindi? Hindi kita palalampasin kahit kailan. Sisi, kapatid na babae, sinasabi mo ba na walang galit na nananatili magdamag, di ba? Sisi, mag-isip ka naman. Huwag mo nang intindihin, sige na. Ek, kung hindi ka marunong makipag-usap, mas mabuting manahimik ka na lang. Ang anak namin na siksiksi, hindi kailangang maging maunawain. Lin Dongsi, ilang beses na tayong pinagsamantalahan. Isang pasensya na. Gusto lang naburahin lahat yan. Nangangarap ka. Kayo, sino ang may pakialam na patawarin kayo? Bilang kapatid, tama ang sinasabi mo. Lahat ng pagkakamali, napakarami. Lahat yan ay dahil sa ating pamilya. Pasensya na kayo. Pero, sa huli, tayo ay magkamag-anak. Hindi maganda na magmukhang katawa-tawa sa iba. Ah, tama nga. Narinig ko na si Ilse Lu ay kumuha kay Siksi bilang estudyante. Magandang balita yan. Tingnan mo ang aming Dongsi. Hindi naman mas matanda ng ilang taon kay Siksi. Pero wala namang kahit anong kasanayan. Hindi rin maganda ang relasyon ng dalawang magkapatid. Napakalaki ng agwat. Tia, ano bang ibig mong sabihin? Hindi ba't gusto mong ipasok si Lin Dongsi na mag-aral ng medisina kasama ko? Hindi papayag ang guro ko. Huwag. Nagkakamali ka. Iniisip ko lang na, kapag nag-aral na siksiksi ng medisina, siguradong wala na siyang oras. Matutunan ko ang pagtatahi na ito mula sa'yo. Mas mainam pa siguro kung sa aming pamilya na lang ang winter solstice. Hampas lupa ka. Ek, noong una talaga akala ko, isa kang matapat na tao. Hindi ko inakalang kayo ay mga masama. Nasadyang nananakit ng sariling tao. Kapatid na babae, nag-aaral ng medisina siksiksi. Hindi mo dapat sayangin ang galing mo. Mas mabuti pang ipasa mo ito, kaysa ipagkatiwala sa iba. Mas mabuti pang ibigay mo sa pamangkin mo. Ek, akala ko dati, sapat na ako. Kumpara sa'yo, talagang nahihiya ako. Ikaw ang tunay na pinakamagaling sa aming baryo. Bakit ko ibibigay ang aming kaalaman sa anak mo? Ito ay mana ng aking ina na handa. Bakit kayo ang dapat makakuha ng libre? Hindi naman libre. Narito ako para magdala ng regalo. Ito 2 itlog. Gawin na lang nating pasalubong para sa winter solstice. Kapatid na babae, lumabas ka. Ek, bakit ka may dalang itlog? Sino ang pinapalamig mo dito? Gumagawa ako ng damit para sa iba. Hindi lang 2 ang itlog. Abala ako dito. Huwag mo akong guluhin dito. Bunso, tayo ay isang pamilya. Hindi mo naman pwedeng sundin ang mga pamantayan ng mga estranghero. Basta may kahulugan, ayos na iyon. Itong kakayahan ko, sobrang pangit nito sa akin. Hindi ko ito ituturo kay Lin Dongsi. Kung ayaw kong ituro, ayos lang iyon. Ayaw ko pang matuto. Magborda ng bulaklak, manghuli ng alimango. Wala akong pakialam dito. Link 60. Sa inyo, ay makikita lang ang maliit na piraso ng lupa dito. Hindi ka makakakuha ng malaking pera. Pinsan, hindi mo pinapansin ang maliit na pera. Hindi makakakuha ng malaking pera.
Parang hindi mo kayang kumain ng ubas. Sinasabi mong maasim ang ubas, di ba? Ikaw, Link Sixy, hindi ako katulad mo. Ano ang mangyayari sa hinaharap? Alam ko na lahat. Gusto kong kumita. Madali lang. Ang bida ay talaga namang bida. Ang laki ng bibig. Link Sixy, kung hihingin mo sa akin, maaaring pag-isipan ko na makiisa rin sa inyo. Tia, mag-ingat ka. Baka mapaniwala ka at mawala ng lahat. Sinasabi mo na sinungaling ako. Ito ay isang magandang intensyon na paalala. Huwag kang maniwala, itigil mo na. Sasabihin ko sa'yo pero hindi mo rin maintindihan. Ngayon sa negosyo, ay ang panahon ng walang talo, gintong panahon. Maghintay lang kayo. Tingnan ninyo kung paano ako kikita ng malaki. Inay, CJ, uwi na tayo. Ay, winter solstice. Nakita mo ba? Wala talagang pakialam sila. Sa ating mga kamag-anak, sobrang tigas ng puso ng kapatid na babae. Sinasabi ko na nga ba, nagdala ako ng regalo para sa guro. Sabi ko na nga, nagdala ako ng regalo para sa guro. Bakit ayaw pa rin niyang sumang-ayon? Nasa isip niya ito. Talagang hindi niya tayo pinapansin. Nanay, kailangan nating umasa sa sarili. Makinig ka sa akin. Ilabas mo ang pera mula sa paghahati. Ay naku, nanay. Ngayon, puro ginto na ang paligid. Kung hindi mo mapapansin ang panahong ito, sa susunod na pagkakataon, hindi mo na alam kung kailan ito mangyayari. Winter solstice. Sinasabi mo ito. Bakit hindi maintindihan ni Mama? Kung mapupunta lang sa wala ang perang ito, paano na ang buhay natin dito sa bahay natin? Hindi ko alam. Nalaman ko na. Sa baryo, may isang kilalang kabataan. May malaking negosyo ang pamilya niya. Ibigay natin ang pera sa kanya. Para tayong nag-invest. Hintay na lang tayo na kumita. Ay naku, Mama. Huwag ka nang mag-alinlangan. Kailangan kong ibigay ang pera ngayon. Ito kasi, ang huling sali ng pera natin. Yung kaibigan mong taga-Bukirin, maaasahan ba? Ay naku, syempre, maaasahan yan. Ang mga kabataang ito ay nakakita na ng malaking mundo. Hindi naman siguro. Nalolokohin tayo para sa kaunting pera na ito. Sige na. Kumusta? Nadala mo ba ang pera? Zhao, kabataan. Sigurado ka bang maayos ang negosyo sa bahay? Makakakuha ba ng kita? Naman. Ako'y isang kaibigan mula sa lungsod. Bakit ko naman ikaw lulukohin para sa ilang daang piso? Kapag kumita ako, ipapadala ko ito sa iyo mula sa bahay. Ayos lang iyon. Naghihintay ako ng magandang balita mula sa iyo. CJ. Paalam. Ang galing. Sa pera na ito, makakahanap na ako ng tao para ibalik ako sa lungsod. Maghanap ng trabaho. Ayoko na talagang magtiis. Nandito na sa lugar na ito. Gatas. 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 Kumain na ng tanghalian. Gatas. Magising ka na. Gatas. Huwag mo akong takutin. Tatay. Kuya. Anong nangyari? May sakit si Lola. Kamakailan lang, ayos naman si Lola, di ba? Bakit bigla na lang ganito? Kamakailan lang, sinabi ni Mama na sumasakit ang tiyan niya. Palagi pa rin siyang ubo. Ako, hindi ko inasahan. Sobrang hina ng pulso ni Lola. Kailangan siyang dalhin sa malaking ospital para magpatingin ng maayos. Dongzi, ikaw na ang bahala sa bahay na ito. Dadalhin kita sa malaking ospital. Halika, halika. Tulungan mo ako. Dahan-dahan, Ma. Dahan-dahan, dahan-dahan. Okay ka lang ba? Tara na. Mag-ingat ka. Kuya, huwag kang mag-alala. Siguradong hindi magkakaroon ng masama si Lola. Ang pinaka-importante ngayon ay makalikom ng pambili ng gamot. Kung kailangang operahan si Lola, hindi pwedeng walang pera. Pera. Walang anuman, Ma. Walang anuman. Ek, pumunta ka sa barangay at hanapin si Tito Guodong. Siguradong tutulong siya. Makakakuha tayo ng pondo para sa gamot. Tama ka. Aalis na ako ngayon. Kuya. Pangalawang kuya. Bilisan mo at tulungan mo ako. Ay, siksiksi. Nasaan ang tatay mo? Nanay. Nay, nahulog si Lola. Nandyan na ang tatay. Dinala na si Lola sa ospital. Ano? Bakit siya biglang napaluhod kung maayos naman siya? Aagad akong pupunta para tingnan. Inay, huwag kang mag-alala. Nasa labas na ang kuya para manghiram ng pera. Siguradong walang masama. Ay, pera. Kumuha ng pera. Kapag tumatanda na ang tao, hindi maiiwasang magkasakit. Ngunit basta't may pag-asa, hindi tayo dapat sumuko. Kapatid, narinig ko may sakit si nanay. Anong nangyari?
Si nanay sa mga nakaraang taon, direktang nag-aalaga sa mga bagay sa bahay, ay nagdulot ng sakit. Naipadala na siya ng kuya sa ospital. Ngayon, hindi pa alam kung anong sakit ang mayroon siya. Kuya, ano man ang sakit ng nanay natin, kailangan natin siyang gamutin. Bayad sa gamot, maghati tayo. Pero, sa bahay namin, yun lang ang pera namin. Tito, kailan pa tayo abot dito? Huwag mo nang intindihin ang usapin ng pera. Mahalaga ang iligtas si Lola. Agad na ilabas ang lahat ng pera. Kapag gumaling na si Lola, sige, ipapabalik ko ito kay Papa. Siksi, hindi iyon ang ibig sabihin ng tiyo. Pupunta ako para kumuha ng pera. Tatay, wala tayong pera. Anong ibig mong sabihin? Palaging sinasabi ng kuya ko. Noong bata kayo, mahirap ang pamilya. Dahil sa walang tigil na paghahabi ng damit ng nanay natin. Kaya kumita siya ng sapat para sa pagkain ninyong dalawa. Kuya, nakalimutan mo na. Hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakalimutan. Mabuti kung hindi nakalimutan. Kung talagang hindi kaya, itong pera, gawin na lang na utang ng pamilya namin sa inyo. Hintayin mong matapos si inay sa operasyon. Ipapasa ko kay kuya ang lahat ng walang kulang. Para sa'yo, anak na babae, paano mo masasabing ganoon? May sakit si inay. Bilang anak, kailangan kong tumulong din. Pupunta ako sa diet para mag-withdraw. Pa, walang pera talaga sa bahay natin. Hindi kita niloloko. Anong ibig mong sabihin? Sa winter solstice, sa pera natin sa hiwalay na bahay, wala talagang ginagalaw na kahit anong pera. Bakit naubos ang pera? Sabi mo, nasaan na ang pera? Ipaliwanag mo ng maayos. Yung pera sa bahay, ginamit ko sa negosyo. Anong sinasabi mo? Bata ka lang. Hindi mo man lang sinabi sa pamilya mo. Bakit ka nagkapera para sa negosyo? Paano kung matalo? Papa, ilagay mo na. Siguradong maaasahan yung tao na hinahanap ko. Hindi tayo manloloko. At saka, ang pamumuhunan ay mataas na panganib. Kaya may mataas na kita. Anong panganib? Anong kita? Hindi ko maintindihan ah. Agad mong ibalik sa akin ang pera. Huli na. Tita, lahat ng pera namin, ginagastos na sa negosyo. Kapag kumita na ako, malalaman mo na ang mga magulang ko, sila talaga yung sumusuporta sa pamilya namin. Lin Dongzi. Tingnan kung maaasahan ang isang tao. Hindi ito tungkol sa pera, kundi sa konsensya. Sige na, tungkol sa pagpapautang. Isipin mo na lang na hindi ko ito nabanggit. Umalis na kayo. Kapatid na babae. Ate, kuya, bakit kayo nakatulala pa? Nakikita ko kayo, nairita ako. Bumalik na kayo sa bahay. Nanay, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Lumabas na ang kuya para mangutang. Siguradong magiging maayos ito. Mama, nakababatang kapatid, nakakuha ako ng pera. Nakakuha na ako ng pera. Chansing ah, punong bayan. Tungkol sa bagay na ito, alam na ng lahat. Tungkol sa pera, huwag kang mag-alala. Lahat, tiyak na tutulong sa iyo. Na, ang plano sa pagkuha ng alimango sa nayon. Si ikalawang kapatid ang nag-isip nito. Marami na siyang nagawa para sa nayon. Hindi naman tayo pwedeng manood na lang na walang ginagawa, di ba? Tama, hindi pwede. Siguradong makakatulong tayo. At saka si Chansey, palaging tumutulong sa atin sa paggawa ng damit. May kailangan siya. Dapat tayong magbayad ng utang na loob sa kanya. Kahit na palaging nag-aaway kami ni Ken. Lin, ngunit, sinasabi mo kung wala siya, parang wala akong ganang gawin. Salamat sa inyong lahat. Sa inyong kabutihan. Matatandaan namin ang pamilya namin sa buong buhay namin. Inay, ang aming paboritong pamilya, mayroon pa rin kaming mga magagandang katangian. Hintayin natin bumalik si Kuya Segundo. Siguradong papayagan ko siya na makatulong pa sa baryo para mapasalamat sa baryo. Inay, tungkol dito, alam ba ni tatay? Kung sasabihin ko, hindi siya tatanggi. Tama nga, yung pera na ito, kailangan mong humanap ng tao na magdadala sa ikalawang anak. Sa ospital, ha? Oy, boss, bilisan mo, bilisan mo. Itong bagay na ito ay sa iyo na. Hindi na kailangan. Ako na ang maghahatid. Wag na. Ako na ang maghahatid. Hindi ako mapapakalma kung ibibigay ko sa iba. Siya ang tunay na anak ng matandang babae. Bakit ka mag-aalala? May sakit si Lola. Walang ibinigay na pera si Tiyo. Yung pera na ito, hindi na niya kailangang ibigay sa kanya. Sabi ko, kuya, anong ginagawa mo? Hindi ito tama para sa tao. Ikaw ang panganay sa pamilya. Bakit ka pagagalaw agad? Akala ko dati, mas magaling ka pa sa pangalawa. Ngayon, kapag tinitingnan ko, hindi ka pa nga nakakatulad kahit isang daliri ng pangalawa. Mas mababa ka pa sa kanila. Hindi ayaw ng tatay ko na mangutang. At wala kaming pera sa bahay. Wala ni sentimo. Anong pinagsasabi mo? Kung mag-imbento ka man, sana ay may katuturan. Punong barangay. Totoo ang sinasabi niya. Lahat ng pera namin. Lahat ay pinabayaan na si Dongsi para magnegosyo. Ngayon, wala nang magagawa. Punong baryo. Kapag kumita ako ng malaking pera, tiyak na tutulong ako sa baryo.
Sa pagkakataong ito, hayaan na lang si Tito na sumali. Sa susunod na may pagkakataon, tiyak na magbibigay ako ng pera at tulong. Anong sinasabi mo? May susunod pang pagkakataon sa ganitong bagay. Hindi na nga umaasa sa pagkakataong ito. Umaasa ka pa sa susunod. Boss Lin, naiintriga ako. Anong negosyo? Karapat dapat na ilagay mo ang lahat ng pera mo. Dito. Ikaw. Siyempre, umaasa ka sa akin. Isang kaibigan mula sa mga kabataan. Ang pamilya niya ay may malaking negosyo. Ang kaunting pera namin ay ilalagay dito. Siguradong kikita tayo. Sinasabi mo, hindi ba? Yung ilang mga kaibigan natin sa nayon. Aynan, sino yung kaibigan? Zhao Xinrong. Punong bayan. Paano mo nalaman na siya? Hindi naman. Hindi ka rin ba naglagay ng pera? Bumalik na si Zhao Xinrong sa lungsod. Yung pera nyo, malamang nawala na yan. Ano? Impossible. Sinabi niya, ipapadala ko ang pera ko sa bahay. Kapag kumita na ako, ibabalik naman ng pamilya ko. Bakit biglang bumalik ka sa lungsod? May mali ba? Kilala mo si Zhao Xinrong dati? Hindi mo siya kilala. Paano ka makakapalag sa pera niya? Sobrang gusto niya talagang kumita ng pera. Iyan na ang lahat ng pera ng pamilya namin. Ginoong punong barangay. Maaari pa bang maibalik ang perang iyon? Nakatakas na ang tao. Saan natin ito hahanapin? Paano nangyari ito? Manang, ang tungkol sa kapatid ko ay tungkol din sa akin. Kung mapagkakatiwalaan mo ako, ipapadala ko ang pera na ito. Magmadali ka na. Sisi, gutom ka na siguro. Gagawa si nanay ng pagkain para sa'yo. Inay, tutulungan kita. Umalis na tayo. Dugo ng taglamig, taglamig. Dahil sa'yo, naging kasalanan ako sa pamilya nila Ulin. Tia, bago ka magnegosyo, nakapagsabi na ako sa'yo. Pero hindi mo pinansin. Patuloy ka pa rin gumawa ng gusto mo. Kaya, nawala lahat ng pera ng pamilya. Link 6. Hindi ka pa karapat dapat naturuan ako kung paano gumawa. Pinsan, kahit ilang beses ka pang bumalik, ikaw pa rin ang ganito. Hindi ka magiging masaya. Alam mo. Pero bakit? Bakit? Dahil ikaw ay isang mas masaya na magnanakaw. Palagi mong nakatingin sa iba. Pero hindi mo makita. Mahal na mahal ka ng tiyo at tiya mo. Pinsan, nakarinig ka na ng maraming sakit. Wala ka bang natutunan? Lin 6, ano ang alam mo? Sa nakaraang buhay, para sa kaunting pera ng dote ng nanay mo, kailangan akong ipakilala sa matandang lalaki na may masamang reputasyon sa tabi ng bayan. Na may asawa. Kaya ako'y umalis sa aking bayan. At naghirap ng ganito. Paano ako hindi magagalit? Hindi iyan totoo. Bagaman mahilig magpahinga ang nanay ko, mabuti naman siya sa kanyang pamilya. Tia, madalas siyang tumulong sa nanay ko. Kaya, tinuturing siyang pamilya. Kaya niya ako pinapakilala sa mga usaping kasal. Hindi ba? Ipapakilala sa akin ang isang matandang mala sa asawa. Para sa ikabubuti ko rin. Pinsan, yung matandang lalaki na sinasabi mo, ang huli niyang asawa, ay nagkasakit ng malubha. Ngunit hindi siya umalis. Para gamutin ang kanyang asawa, bumenta pa siya ng isang bahay. Kung sakaling magpakasal ka sa kanya, siguradong magiging masaya ka. Hindi ito totoo. Hindi ganito. Kapatid na babae, ang nanay ko lang ang iniisip. Nakarapat dapat mong pagkatiwalaan ang lalaking ito. Kaya kanya ipinakilala sa kanya. Hindi possible. Pagkukumpara sa lasa, hindi marunong magpasalamat. Kaya, ikaw ang napunta sa ganitong kalagayan. Pamangkin, huwag mong sisihin ang lahat ng hindi pagkakaintindihan. Lahat ng hindi magandang nangyayari. Hindi ganito ang tama. Hindi ganyan ang paraan. Una, ilista ang mga organo sa katawan. 6. Pagod ka na bang magbasa? Halika, uminom ka ng tubig para maibsan ang uhaw sa lalamunan. Salamat, Lola. Lola, hindi ako pagod. Kailangan kong mag-aral ng mabuti sa medisina para mabuhay ang lola ng 100 taon. Magandang apo. Kamusta, asawa? Ayos lang ba ang lakas? Tay, nanay, tatay, tingnan mo kung ano ang dinala ko. Gantimpala ng puwersa Setyembre 1985. Basta't busog tayo. Sama-sama ang pamilya. Iyan ang pinakamaligayang bagay para sa atin. Bilang mga maliit na tauhan.